Daylan, the Healer. 781 hanggang 89. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Okay lang, magsabi ka lang kung may sasabihin ka. Tila napansin ni Daylan ang pagbabantay sa puso ni Titus at ng iba pa, umiling siya, at mahinang sinabi. Kung noon pa man, baka matakot pa rin siya kay Carlton at Blue Whale, ngunit ngayon, ang isa sa kanila ay naging alipin kung saan ginawan niya ng sumpa sa dugo, at ang isa pa. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang at kaharian, ganap na hindi kailangang matakot sa kanya. Takot. Sa makatuwid, ang pagbabantay at pag-aalinlangan ni Titus at ng iba pa ay mauunawaan, ngunit hindi sila kinakailangan. Pero, kahit na sinabi na ni Daylan, medyo nag-aalangan pa rin ang Titus na iyon. Pagkatapos ng lahat, sino sina Carlton at Blue Whale, ang dalawang may-ari ng isla? Hanggat mayroong lahat ng uri ng 3 relihiyon at 9 na batis na nakakalat sa lugar na ito sa daan-daan o libu-libong milya, sino ang hindi nakakaalam ng kanilang prestihiyo? Sino ang hindi nakakaalam kung gaano sila kalakas? Higit pa rito, ang Black Mysterious Copper Concentrate Vein ay talagang napakahalaga. Walang masama, mag-usap tayo. Nang makita ang eksenang ito, umiling muli si Daylan, medyo mabigat ang kanyang mga salita, aniya. Well, ayos lang. At nang makita ang tono ni Daylan, si Titus ay natigilan sandali, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na suwayan ang kamahalan at karapatang magsalita ni Daylan bilang master. Pagkaraan, nakita niya sina Carlton at Blue Whale na nasa likod ni Daylan, ulong malapit kay Daylan, hininaan ang kanyang boses, at sinabing, iyon na nga, guro, mayroong isang minahan ng itim na misteryosong tanso. Napakalaking bagay. Doon, sa kaibuturan ng itim na misteryosong ugat ng tanso, si Elder Jean at ang iba pa ay talagang nakakita ng mga bakas ng itim na mycens. Black Mysterious Copper Essence. Ano ba yan, napakamahal. Saglit na natigilan si Daylan, at walang malay na ulong. Mukhang hindi niya narinig ang ganoong bagay. Nakikinig pa lang sa pangalan, parang napakalapit nito sa itim na misteryosong tanso. Parang dapat may relasyon sa kanila, diba? Ano? Black Profound Copper Spirit. Sa kabaligtaran, sina Carlton at Blue Whale ay nabigla nang marinig ang bulungan ni Daylan, ngunit magagamit iyon para tumulong sa paghahagis ng mga instrumentong may mataas na grado. Black Profound Copper Spirit. Ang itim na misteryosong tansong ore, sa loob ng radius na daan-daang libong kilometro, ay isang magandang mineral, ngunit maaari lamang itong gamitin bilang isang pantulong na materyal sa pagpino para sa paghahagis ng mga middle grade na magic tool, at ang halaga nito ay karaniwan. Ngunit ang itim na misteryosong tansong asensya na ito ay talagang iba. Ito ay isang treasure mineral na nagpapalapot sa enerhiya ng mga ugat ng lupa. Maaari itong magamit upang tumulong sa paghahagis ng mga instrumentong may mataas na grado, at maging ang mga top-grade ores na ginagamit bilang pangunahing embryo. Maging sa lungsod ng madilim na lobo, ang gayong mga kayamanan ay karaniwang hindi mabibili ng salapi. Kung ang ganitong uri ng bagay ay magagamit ng isang makapangyarihang artifact refiner para gawing isang high-grade magic weapon, ito ay higit pa. Ang halaga ay kamangha-manghang, at ito ay karaniwang hindi mabibili sa merkado. Sa sinabi niyan, hindi nakakagulat na ang mga ekspresyon ni Titus at ng iba pa ay sinusubukang bantayan silang dalawa. Ang ganitong mga dekalidad na materyales sa pagpipino, sino ang hindi matutokso? Oh, so that's the case. Yung mga refined materials na pwedeng gamitin para mag-cast ng high-grade magic tools. Hindi naman masama yun. Paano ang mga reserba? Magkano ang reserba? Ngunit malinaw naman, kaming Daylan at Ember Shaw ay talagang ang pinakakalmadong tao. At hindi siya ang uri ng kalmado na nagpapanggap, ngunit talagang kalmado. Hindi naman, ang mga top-grade na materyales sa crafting na maaaring gamitin para mag-forge ng top-grade na mga magic tool ay ganyan ang tunog. Ngunit sa katunayan, ang bagay na ito ay nasa puso ni Daylan, at iyon talaga ang kaso. Kung tutuusin, high-grade magic weapon pa ba siya?
Sa kanyang kakayahan sa alchemy, magkakaroon ba ng kakulangan ng mga spirit stone? Ang sagot ay oo. Tiyak na hindi nagkukulang. So, actually, yun ang nangyari. Nang makita ang kalmadong ugali ni Daylan, maging ito man ay ang 8 bakal na bantay ng unang klase, o ang nakatatandang Warwick, o maging sina Carlton at Lanjing, hindi nila maiwasang tumingin sa una ng may kakaibang mga mata. Napabuntong hininga ako na may paghanga sa aking puso. Walang paraan, sobrang kalmado si Daylan sa mga ganitong balita. Sa katunayan, siya ay hindi kapareho ng mga ito sa lahat. Ang antas ng katatagan ay hindi bababa sa 108,000 milya ang layo. Lord Cave Master, napakahirap ng Black Mysterious Copper Essence na iyon, kaya kahit sa cultivation level ko, hindi pa rin ako makapag-imbestiga pa. Gayunpaman, ayon sa mga pagtatansya ng mga subordinate ko, ang Black Mysterious Copper Ore ay nakabaon ng malalim sa Black Copper Veins. Karamihan sa Mysterious Copper Essence ay dapat na nakabuo na ng isang maliit na sukat. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang mahinahong tanong ni Daylan, unti-unting bumitaw si Warwick at sinabi, ngunit bahagyang nanginginig at kinakabahan ang kanyang boses. Hindi, iyon ang itim na misteryosong tanso na concentrate na ugat. At isa pa itong miniature, napakalaking kayamanan, ni minsan sa buhay niya, paanong hindi siya kabahan. Huwag kabahan na peke yan. Isang miniature Black Mysterious Copper Concentrate Vein na nabuo na. Nang marinig ito, kahit na sina Carlton at Blue Whale ay hindi napigil ang mapakilos, at sila ay nagulat. Dahil sa ganitong bagay, hindi ito biro. Ito ay nakabuo ng isang sukat, at ito ay ganap na naiiba mula sa hindi pagkakaroon nito. Malaki ang pagkakaiba ng halaga. Ang itim na misteryosong copper concentrate veins ay nabuo na sa isang malaking sukat. Ang swerte mo talaga. Kung ang Micro Black Mysterious Copper Concentrate ay ganap na mamimina, ang halaga nito ay maaaring kalahating tunay na pagan. Sa dagat ng kaalaman, nabasag din ang nakakagulat na langit. He pouted, shook his head and said, ang ore veins ay alinman sa hindi magagamit o ay napakahalaga. Ang intermediate transition ay tinanggal, kaya kahit siya ay hindi maiwasang mapabuntong hininga muli, napakaswerte ni Daylan. Saan ka man magpunta, diretsyong sa isabog ang swerte. Oo, Master Cave Master. Ang itim na misteryosong tansong concentrate na ito ay masyadong mahalaga at mahalaga, ngunit ngayon, ang Red Lion Cave ay tila alam na rin ito ng maaga. Tinatalo tayo ng Red Lion Daoist na iyon. Bigyang pansin ang Black Mysterious Copper Concentrate Vein. Sabi ni Titus. Parang ganun nga. Dati, ayaw ba nilang magmakaawa sa atin sa Black Mysterious Copper Mine sa Red Lion Cave? Nagtataka pa kami noon, pero hindi namin inaasahan na ganito pala. Master, what should I do now? Nang marinig ang mga salita ni Titus, ang ilan sa 8 Great Iron Guards ay hindi nakapagpigil at sinabi. At saka, meron ding Skyland Mountain. Hindi ba sinabi lang ni Osmar noong umalis siya, kung hindi natin ibibigay sa kanila ang Black and Mysterious Copper Mine from Mang Shendong to Red Lion Cave, magsasama-sama sila sa Skyland Mountain. Sama-sama tayong haharapin. Mabilis na sabi ng iritableng Titus. Red Lion Cave, Skyland Mountain. 2 clown lang ang tumatalon sa beam. Nang marinig ang mga salita, ang madilim na mga mata ni Daylan na kasing linaw ng salamin ay kumislap ng dampi ng lamig at talas. Sumunod ng malapitan, at nakita niyang dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa Daoist na si Carlton sa likuran niya, at nagtanong, Carlton, kaya mo bang hawakan ang Red Lion Cave at Skyland Mountain? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naroroon, maliban sa matandang Blue Whale, ay agad na natigilan. Tapos, nang makita nilang nanliit ang mga mata nila, nagulat silang lahat. Dahil sa tono ng mga salita ni Daylan, ang tono ay talagang nakakapagpakumbaba, nag-uutos sa may-ari ng Kenglan Island, the West Carlton, ito, hindi ba? Paano kaya yon? Baka nanaginip sila. Noon lang, lahat ng nangyari, nagpagising sa kanila na parang panaginip, malalim at malinaw na napagtanto na hindi sila nananaginip, talagang hindi nananaginip.
782. Bumalik sa Master, hanggat hindi kumikilos ang Skyland Mountain na si Yutan Laor, maaari kong ganap na walisin ang Red Lion Cave at ang Skyland Mountain. Sa sandaling iyon, hindi nagatubili ang Daoist na si Carlton na yumuko ng bahagya, ng may paggalang. Sumagot. At ang kanyang saloobin, ang salitang Panginoon, ay ginawang agad na tila sa isabog ang mga puso ng lahat ng naruroon. Seize. Ako, ito. Sunod-sunod na namayani ang nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos, hindi napigilan ng mga nakakakilabot na mata na iyon ang simbuyo ng puso niya, at tinitigan si Daylan, na ang mukha ay patag at tila kinukuha. Yung shock na yon, wala na talagang maitago. Ano ba naman tong Mama Nata? Anong asterisk ang nangyayari sa Mama Nata? Daoist Carlton, anong klaseng tao yan? Sa kanilang lupain, sa loob ng radius na daan-daan o libu-libong kilometro, hanggat hindi nakikita ang matibay na pundasyon na nagtatayo ng real-world powerhouse, sino ang maaaring maging kalaban? Sinong hindi matatakot? Pero ngayon. Ngunit ngayon siya ay isang maharlika at makapangyarihang Panginoon sa isla ng Kenglan, talagang tinawag niya si Daylan na Panginoon mismo. Sa sandaling ito, halos maramdaman ng First Class 8 Iron Guard na iyon na manhid na ang kanyang mga paa. Mapurol at nanginginig ang kanyang mga mata. Panginoon. Tinawag talaga ng Daoist Carlton si Daylan na Master, hindi ba? Kung tungkol sa Warwick na iyon, hayaan na lang ang kanyang reaksyon sa oras na ito. Ang buong tao lang ay naging tanga. At ako. Master Ember, kung kailangan mo ng anumang tulong sa bagay na ito, ako ay isang blue whale, at gagawin ko ito. Ngunit nang lahat sila ay gulat na gulat pa rin sa nangyari sa nakaraang eksena at nagkagulo, ang nangyari sa huling eksena ay biglang kumaibot ang kanilang mga mata at nanginig ang kanilang mga pupil. Dahil ang matandang asul na balina ay tulad ng isang sobrang masigasig na tindero sa oras na ito, lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na isang napaka-mainit na patatas, at siya ay masigasig na desperadong kinuha niya ito sa kanyang mga kamay. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas, ang 8 bakal na gwardya ng unang klase ay natigilan, parang estatwa. Ngunit ang mas nakakamangha ay nasa likod. Dahil mukhang hindi narinig ni Daylan ang mga salita ng matandang asul na balina, hindi na lang niya ito pinansin. Huwag pansinin. Gulo, nagkatinginan ang 8 bakal na guard at Warwick, at ang panginginig at gulat sa kanilang mga mata ay hindi mailarawan. Maz. Ito pa rin ang master ng kuweba, na naglakas loob na huwag pansinin ang may-ari ng Blue Whale Island. Sa oras na ito, sa wakas ay nakaramdam sila ng kaunti, ano ang takot. Kung gayon ay ayusin muna natin ito. Carlton, sundan si Titus at ang iba pa para maging pamilyar sa sitwasyon sa kuweba. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay pareho sa iyo. Kung ang katotohanan tungkol sa Red Lion Cave at Skyland Mountain ay humihingi ng isang dead end, at ako ay hindi kong lalabas ka sa customs, o kung wala ka sa kuwebang ito, maaari mong malaman ito para sa iyong sarili. Matapos makitang sabihin ito ni Daylan, iniunat niya ang kanyang kamay at kumuha ng isang bote ng elixir, pinitik ang kanyang daliri, at nahulog ang bote ng elixir sa mga kamay ni Warwick na gulat pa rin na parang streamer. Para naman kay Elder Jean, natutuklasan mo ang mga ganoong mapagkukunan, mayroon kang malaking merito. Hindi ka nabulag ng kasakiman, at mayroon kang malaking merito. Dahil ako, si Daylan, ang Panginoon ng kuwebang ito, tiyak na gagantimpalaan ako at mapaparusahan. Mayroon kang malaking merito sa pagkakataong ito. Ang mga gamot na ito ay maaaring ituring bilang mga gantimpala para sa iyo. Sabi ni Daylan. Yes, thanks for the generous gift from the master of the cave. Hi. This is... Nakinuha ni Warwick ang bote ng tableta ng gamot, nagpasalamat sa kanya ng hindi malay, at binuksan ang tapo ng bote ng hindi malay. Sa isang iglap, lumabas ang isang hindi mapapantayang amoy ng gamot, at ang pilak na liwanag ay kumikislap. Sa ilalim ng ningning ng dansiyang at ng pilak na liwanag, mayroong hindi bababa sa 100 pildores na kasing laki ng longgan na tahimik na nakahiga sa mga ito.
Naging tuwid, pula at pula ang mga mata ng lahat. Dahil ang mga elixir ay nagtagal kasama ang insenso at pilak na ilaw, silang lahat ay apat na guhit na pilak pattern na elixir ng ikalawang baitang pinakamataas na baitang. Ito ay hindi isa. Ngunit higit sa 10. Sa isang iglap, tuwang-tuwa si Warwick na halos madulash ang kanyang kamay, at natapon niya ang bote ng tableta. Flop! Salamat, ang may-ari ng kuweba para sa iyong mapagbigay na regalo. Salamat, ang may-ari ng kuweba para sa iyong mapagbigay na regalo. Matapos ang reaksyon ay nasasabik, si Warwick ay napaluhod ng walang pag-aalinlangan, at labis na nasasabik. Biruin mo, mahigit 10 second grade high grade 4 pattern silver pattern elixir, kahit ibenta, siguradong astronomical number ito. Ang gayong mapagbigay na regalo ay nabubuhay sa kanya sa isang panaginip. Masyadong nakakaloka. Okay, bumangon ka na. Gaya ng sinabi ko, si Dylan ay isang taong nagtataguyod ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga gantimpala at parusa. Hangga't ginagawa mo ang mga bagay na seryoso, nararapat kang bigyan ng kredito, at karapat-dapat kang bigyan, hinding-hindi kita mamimiss. Sa ganitong paraan, kailangan ko pang umatras muli. 2 araw. Titus, tungkol sa Black Mysterious Copper Concentrate Vein, ikaw na mismo ang bahala dito. Sabi ni Dylan habang naghahanda sa muling pag-atres. Dahil ngayon pa lang siya nakapasok sa tuktok ng ikapitong antas ng pagsasanay sa Chi, at umaasa pa rin siya sa pagpino sa orihinal na lason ng Thousand Crane Demon, ang pundasyon ay hindi matatag, kaya mas mabuting pagsamahin ito ng higit pa, ito ay magiging mas mahusay. Malinaw, sa kanyang opinyon, kahit na ang hindi mabibili na itim na malalim na copper concentrate vein ay hindi kasing halaga ng pagsasama-sama niya ngayon ng kanyang sariling cultivation realm. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito ng paglilinang sa sarili, isang malaking kamao ang tunay na katotohanan. Ang lahat ng iba pa sa labas ng katawan ay isang ilusyon, isang maling akala. At saka, wala talaga siyang kakapusan sa mga spirit stone, ito ang kumpiyansa. Oo. Guru, alam ko. Nang makita si Dylan na nagsasabing umalis, si Titus ay medyo natigilan saglit. Pagkatapos noon, medyo nahihiya ang ekspresyon niya. Walang paraan, kayang hawakan ni Dylan si Carlton at Blue Whale, ngunit hindi siya si Dylan, paano siya makakapigil? Kang, Carlton Island Lord? Blue Whale Island Lord? This matter? You see? It should? It should. Pagkatapos, nakita niyang nauutol siya at tinanong ang dalawang Carlton at Blue Whale. Sa huli, hindi pa rin niya mapigilan ang paggalang at takot sa kanyang puso para sa kanilang dalawa. Dahil hiniling sa iyo ng master na harapin ito, kaya mo itong gawin ng may kumpiyansa. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang sa aking Carlton, maaari mong sabihin ito. At ang Carlton Daoist na iyon ay halatang matalinong tao, at hindi niya binubuli ang maliit. Mambubuli, pero tumatawa. 100% kooperatiba na hitsura. No way, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dylan kanina? Pareho silang mga alipin ni Dylan, ano bang ipinaglalaban? Hindi ba pareho silang lahat? Blue Whale, mabuti pang bumalik ka muna sa isla. Master, I will try my best to persuade you. Take your time. Pagkatapos, nang makita siyang bumantong hininga sa mukhang mapait na Blue Whale sa tabi niya, umiling siya at sinabi. Ako, hey, ayos lang. Yun na lang ang paraan para gawin ngayon. Mapait na tumango ang matandang asul na balyina, at walang pagpipilian kundi gawin muna ito. Pagkatapos ay nakita kong malungkot siyang umalis sa Mingshen Cave. Pagkatapos ng mga ups and downs ngayon, paano kaya siya makakabalik sa Kenglan Island sa kanyang puso? Basta, oy. Hindi mabubuhay ang sarili. 783. Matapos pangunahan ng Daoist na si Carlton ang lumang asul na balyina palabas ng Mingshen Cave, ang una ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabing, Blue Whale, huwag kang magmadaling bumalik, pumunta ka sa Black Mysterious Copper Mine at panoorin mo muna ito. Bantayan mo ang Black Mysterious Copper Mine. Bahagyang natigilan ang matandang Blue Whale nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya napagtanto ang ibig sabihin ng Daoist Carlton.
Kung iisipin ko, malamang na hindi alam ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ang tunay na pamana at lakas ng Master, di ba? Ang mga mata ni The Whist Carlton ay kumislap, at kalmado niyang sinuri, kung ang kanilang mga tropa ay nahahati sa dalawang grupo, habang nagpapanggap na nagpapadala ng mga tropa sa Mingshen Cave para maghanap ng gulo, at sa parehong oras ay ginagamit ang kanilang tunay na kapangyarihan upang sorpresahin ang Heizuan Copper Mine. Hindi ba ito isang magandang pagkakataon para sa iyo na magkasala at gumawa ng merito? Oo, bakit hindi ko naisip? Hindi rin tanga ang matandang Blue Whale na iyon. Nang marinig ang mga salita ni The Whist Carlton, agad niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay sa pananabik at naunawaan kung ano ang gagawin. Walang pag-aalinlangan, tumango siya at sinabi, kung gayon, pupunta ako at titingnan ngayon, at maghintay ng ilang sandali. Ember, sa tingin mo ba ikaw ang rurok ng ikasyam na antas ng pagsasanay sa chi, at ako, ang The Whist Red Lion, ay hindi nang ahas na hawakan ka? Iyan ang itim at misteryosong copper concentrate vein. Ikaw lang ba ang kwalipikadong magkaroon nito? Sa pangunahing bulwagan ng Red Lion Cave, ang Daoist Red Lion ay nakatanggap ng tugon mula kay Osmar, at ang kanyang mukha ay naging medyo madilim at pangit. Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Kung ito lang ang karaniwang Black Mysterious Copper Ore Veins, ayos lang, pero ngayon, ito na ang Black Mysterious Copper Concentrate Ore Veins. Ang pagkakaiba sa isang salita, ang pagkakaiba sa mundo, ito ay halos hindi mapaghihiwalay. Nahaharap sa napakalaking tukso, paano siya, ang Red Lion The Whist, ay hindi magagalaw. Dylan, naibigay na sa iyo ang pagkakataon, pero ngayon hindi mo na alam kung paano ito pahalagahan, kaya huwag mo akong sisihin, ang Daoist Red Lion, sa pagbelang ng kanyang mukha at hindi nakilala ang sinuman. Pagkatapos, nakita ko ang pulang leon na Daoist na umuungol ng malungkot sa kanyang sarili, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sumigaw, halika, maghanda ng isang bundok para sa akin. Ang kuweba na ito ay pangunahing papunta sa bundok Skyland. Oo. Lord Cave Master. Isang boses ng sagot ang nagmula sa labas ng bulwagan. Ang bundok ng Daoist Red Lion ay ibang species ng whitewater rhinoceros. Mayroon itong magaspang na balat at makapal na laman, at napakalakas. Sa kasamaang palad, napakahina ng kanyang katinoan na halos masasabing wala siyang utak. Ngunit ito ay lubos na angkop para sa paggamit bilang isang bundok. Parehong maringal at nakaistilong. Ang lugar ng Red Lion Cave ay nasa hangganan ng Skyland Mountain, kaya hindi nagtagal bago sumakay ang Red Lion The Whist sa kanyang alien whitewater rhino patungo sa Skyland Mountain. Agad siyang tinanggap ng gitna at mataas na antas ng bundok Skyland. At dito, masunaring inalis ng The Whist Red Lion ang kanyang prestihiyo, at magalang na ipinaliwanag ang kanyang mga intensyon. Gusto niyang mahanap ang nag-iisang saradong disipulo ng Farley Headmaster, si Linton. Kahit na ang Skyland Mountain na ito ay mas malaki kaysa sa Red Lion Cave, ngunit kahit na ganoon, ang Red Lion Daoist ay hindi isang mabuting tao, at syempre siya ay kwalipikado na direktang hilingin na makita si Linton. Hindi nagtagal at nakilala ng The Whist Red Lion si Linton sa isang side hall sa isang lugar sa Skyland Mountain. Master ng Red Lion Cave, anong ginagawa mo dito sa akin? Nang makita ni Linton ang The Whist Red Lion, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi magandang tingnan, tulad ng nakakakita ng mga tao at nag-iisip ng mga bagay-bagay, at naalala niya ang kalunos-lunos na pangyayari sa piging ng kaarawan ng kabilang partido noong araw na iyon. Karanasan. Iyan ay simpleng kaiyahiya at lubos na kalunos-lunos. Siyempre pumunta ako dito para hanapin ka. Ang The Whist Red Lion ay napakaprangka din. Naunawaan niya na walang saysay na makipag-usap ng walang kaparerekan sa isang lalaki na tulad ni Linton, at direktang nagtanong, Linton, napakasama mong naayos ni Dylan sa Mingshen Cave noon, tatanungin kita ngayon. Ikaw, gusto mo bang maghiganti para sa may apelyidong Ember? Gusto mo bang ibigay ang Mingshen Cave sa isang palayok para malutas ang problema? Of course I do. Ngayon ay hindi na ako makapaghintay na mapunit ang cramps ng asong iyon at putulin ito. Walang pag-aalinlangan si Linton na nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Ayos lang. Linten, malinaw na sinabi ko sa iyo, kung handa kang maghiganti para sa apelyidong Ember na iyon, ako, Hong Shidong, ay maaaring makipagsanib puwersa sa iyo kaagad, okay. Bigyan mo ako ng isang bagay na ihahanda. Tingnan ito ang eksena, ang pulang leon na Daoist ay nanunuya. Daan. Alam niyang magiging maayos at simple ito. Si Linten ay napakalungkot na inayos ni Daylan noon, paano niya mapipigil ang hininga sa kanyang puso. Sa kanyang katayuan bilang Linten sa Skyland Mountain na ito, kahit na alam ni Farley ang tungkol dito at hindi maginhawang kumilos, tiyak na magagawa niyang pribadong pakilyusan ang ilang Elder Level Chi 9th Level Masters para ipadala. Sabay tayong atakihin ang Mayajan Cave. Sa ganitong paraan, makakamit ang kanyang layunin. Master ng Red Lion Cave, ikaw Red Lion Cave gusto mo ring kumilos laban sa asong iyon. Tama lang, syempre wala akong problema dito. Pupunta ako at magmakaawa sa aking Panginoon at hilingin sa kanya na magpadala sa akin ng ilang mga tao ng pribado. Gaya ng inaasahan ng The West Red Lion, si Linten ay inayos ng husto ni Daylan, at ang hininga sa kanyang puso ay hindi mapigilan anuman ang mangyari. Sa orihinal, nakiusap na siya sa kanyang amo, si Farley, na ipaghiganti siya, ngunit ang kanyang amo, si Farley, ay tumanggi ng tahasan dahil tila may mas mahalagang bagay na dapat harapin. Kaya't sa bagay na ito, sa tono na ito, walang mahanap si Linten na tutulong sa kanya, kaya dahan-dahan lang siyang nakapagpigil. Ngunit ngayon, sa sandaling ipinaliwanag ng Red Lion the West ang kanyang intensyon, agad na nagningning ang mukha ni Linten, at parang nagngangalit siya para baliin ang mga buto ni Daylan. Napakahiyang kahihiyan, kung hindi tayo maghiganti, hindi ito matitiis ng Diyos. Pagkatapos ng 3 araw, pagkaraan ng 3 araw ay magtitipon tayo sa batis na 30 milya sa kanluran ng Mingshen Cave upang sama-samang salakayin ang Mingshen Cave. Nang makitang ginawa ito ni Linten, nagpasya na lang ang Daoist Red Lion ng oras. Pababa. Ang mas maaga ay mas mabuti. Dahil mas mabilis ito, mas malamang na mahuli si Mang Shendong at hindi makapag-react. Kung mas magagawa niya ang tunay na plano sa kanyang puso, mas mainam na ipatupad ito. Okay, pagkatapos ng 3 araw, ang batis na 30 milya sa kanluran ng Mingshen Cave ay magtitipon. Sumangayon si Linten ng walang pag-aalinlangan matapos marinig iyon. Siyempre, gusto rin niya the sooner the better, dahil hindi na siya makapaghintay na makita ang eksena kung saan inayos niya ang aso na pinangalan ng Ember at pinahirapan hanggang mamatay. Ito ay ang parehong pangungusap, tulad ng isang nakakahiyang kahihiyan, paano siya pigil hininga. Paanong hindi ito maiulat? Mabilis na dumating at umalis ang Red Lion Daoist na iyon. Dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay, mas nakatagong mga tunay na plano, upang ayusin at harapin. Makalipas ang ilang oras, sa isang tiyak na bulwagan sa Red Lion Cave. Maliban kay Osmar, dumating na lahat ang 3 sa 4 na elder ng Red Lion Cave. Ang isang figure ay nakasuot ng pulang damit at natatakpan ng mga kaliskis, tulad ng isang uri ng isda na matagumpay na nasanay at nabagong anyo sa isang diwa. Pansin, napakalakas. Ang huling figure ay may manipis na katawan, tulad ng isang mummified na bangkay, at ang kanyang mga mata ay malamig. Nang magtama ang mga mata niyang iyon, para siyang nakatingin sa isang makamandag na ahas. Nagpapalamig. Greyfish, Maximo, Soldi, nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin, at sa tingin ko ay dapat mo ring malaman kung ano ang ibig sabihin ng Black and Mysterious Copper Concentrate Veins. Sa makatuwid, ang gawaing ito ay maaari lamang maging matagumpay, hindi kabiguan. Kailangan mong suportahan kami sa pagpapanggap na kasama ng Skyland Mountain para salakayin ang Mingshen Cave, at ibagsak ang Heizuan Copper Mine sa isang iglap, alam mo ba? Ang Maringel, nanginginig na mga mata ng Red Lion Daoist ay tumangay sa mga manunood, huminga ng malalim, at nagsabi. Master Cave Master, huwag kang mag-alala, kahit na hindi ka nag-aalala tungkol sa amin, ngunit si Elder Soldihan, nakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay.
Mahigpit na ngumiti ang kulay abong isda na natatakpan ng kaliskis at tumingin sa payat na matandang nasa likuran niya. Boom! Ang huli ay ngumiti ng malupit at naglabas ng aura ng cultivation sa ikasyam na larangan ng pagsasanay sa chi, na napakalakas at nakakatakot. Nang makita ang eksenang ito, ang Daoist Red Lion sa wakas ay tumanggo ng mahinahon at nginisyan. Huminahon ka. Ang ikasyam na antas ng larangan ng pagsasanay sa chi ay, syempre, ganap na sapat. 784. Pagkalipas ng ilang araw, isang pangkat ng mga gumugulong na ulap ng demonyo at mga kabayong pandigma ng Jin ay umalis mula sa Red Lion Cave at sa gilid ng Skyland Mountain, at sumugod patungo sa batis 30 milya kanluran ng Mingshen Cave. Sa gitna ng mga ulap ng demonyo at mga kabayong pandigma ng Jin, mayroong makapal na puno ng maliliit na demonyo at mga monghe ng Skyland Mountain, kahit 1,000. At nakatayo sa harapan ng dalawang koponan, ito ay ang Red Lion Daoist, ang master ng Red Lion Cave, at ang tanging saradong disipulo ng Skyland Mountain, si Lin Tian. Hindi lang iyon, may 2 taong nakatayo sa tabi niya. Ang aura nilang dalawa ay sobrang nakakatakot, at may lumalakas na espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan, at kahit na nakatayo lang sa ganoon ay maaari talagang magbigay sa mga tao ng pakiramdam ng kamahalan ng isang mataas na bundok. Walang kamalay-malay nanginginig. Halatang napakalakas ng tibay ng dalawang ito, kahit na napakalakas kaya nakakamangha ang anit ng isa. Isa sa 2 taong iyon ay si Preston, isa sa 5 elder ng 5 guardians ng Skyland Mountain. Kung tungkol sa ibang tao, ang pagiging makatabi sa kanya ay palaging isang magandang bagay, di ba? At nang makita niyang si Lin Tian talaga ang nagdala ng 2 9th level Chi-Chi practitioner, kahit ang Daoist Red Lion ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso sa sandaling ito. Ang Skyland Mountain na ito ay karapat-dapat na maging Skyland Mountain. Hindi lamang mayroong maraming tao, ngunit maging ang mga tropang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang Red Lion Cave. Sa pagkakataong ito, ang kanyang Red Lion Daoist ay nagpadala ng buong puwersa ng 5 eksperto sa ika-8 antas ng pagsasanay sa Chi, higit sa 30 masters sa ika-7 antas ng pagsasanay sa Chi, at isang hukbo ng Red Lion Cave na binubuo ng daan-daang tao sa ika-4, ika-5, at ika-6 na antas ng pagsasanay sa Chi. Ngunit paano ang bundok Skyland? Mayroong 2 master ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi, higit sa 10 master ng ika-8 antas ng pagsasanay sa Chi, higit sa 50 master sa ika-7 antas ng pagsasanay sa Chi, at isang hukbo ng halos 4 na digit na mga disipulo. Ang ganoong sukat, sama-sama, pabayaan ang Mingshen Cave, natatakot ako na kahit na makatagpo sila ng ganoong kalaban sa Red Lion Cave, matatakot sila, na para bang may kaharap silang malaking kalaban, kaya ngayon. Elder Locke, Elder Jin. Young Master Lin Tian. Binati ng Daoist Red Lion si Lin Tian at ang 2 tao sa likod niya. Huwag kang magsalita ng kalokohan, ang Panginoon ng Red Lion Cave, patayin mo lang siya ng diretso. Gusto kong malaman ni Ember na iyon kung gaano ito katanga at kung ano ang kalunos-lunos na katapusan niya kung maglakas loob siyang saktan ako, Lin Tian. Bago pa siya makapagsalita, hindi na napigilan ni Lin Tian, nakakatakot ang kanyang mukha, at mapilit niyang sinabi na may nakamamatay na aura. Malinaw, siya ay ganap na sabik sa paghihiganti sa sandaling ito, at ayaw niyang mag-antala kahit sandali, kaya ang 2 Preston at ang Red Lion Daoist ay nagkatinginan, at hindi na lang sila nag-abalang magsalita pa ng walang kaparirikon. Ang koponan ay sama-sama, makapangyarihan, at sila ay sumugod patungo sa Mingshen Cave na may nakamamatay na aura. Kahit na nag-iisa ang 2 hukbo, ang kanilang momentum ay sapat na kamangha-mangha, at ngayon, ang labanan at prestihiyo ng 2 hukbong magkasama ay halatang nakakagimbal. Kahit na para sa mga puwersa ng lahat ng laki na nakabaon sa nakapalibot na lugar, ito ay walang uliran na takot. Na may kamangha-manghang. Hoy! Ito, anong nangyayari? Ano ang pinanggalingan ng hukbong iyon? Hindi ba iyan ang Red Lion Daoist mula sa Red Lion Cave? Hey! At sina Lin Tian at Preston mula sa Skyland Mountain. Anong gagawin nila? Sa dinami-daming tao, napakalakas na hukbo, teka, hindi ba dapat iniisip nila?
Sa tingin ko nagpunta sila sa Mingshen Cave. Sa birthday banquet ng Daoist Red Lion, nagtiwala sila sa master ng kuweba, pero napakaingay kaya ibinigay nila sa kanya ang Daoist Red Lion, Lin at iba pa. Offended to death. Lalo na ang Linten na iyon, na sobrang miserable. Totoo yun. May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Ang panunood ng laban nila, hindi biro talaga. Natatakot ako kahit gusto mong sirain ang Mingshen Cave, sapat na, di ba? Napakalaking paggalaw ng Daoist Red Lion, Linten at iba pa, syempre, imposibleng hindi mapansin at matuklasan. Kaya't nakita ko na saan man pumunta ang hukbo, ang malalaki at maliliit na puwersa na nakabaon doon o sa malapit ay nanginginig, at maraming talakayan. Sa sobrang takot nila sa tagpong ito ay hindi na sila mapakali. Dahil sa pagkakataong ito, ang laki ng hukbong sama-samang ipinadala ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ay talagang napakalaki at napakalakas. Kung wala ng iba, ang Daoist Red Lion at si Preston lamang, ang tatlong 9th level na Chi-Chi practitioner o ang late stage 2nd level monsters, na may ganong line-up, sa loob ng radius na daan-daang libong milya, sino kaya sila? Natakot pagkatapos makita ang dalawang strand na digmaan. Gayunpaman, bagamat ito ang kanilang sinabi, maraming puwersa sa daan ang natakot sa labanang ito na isara ang tarangkahan ng bundok, ngunit pagkatapos, nang durugan ito ng buong hukbo, pumayag pa rin sila, at tumingin mula sa saradong tarangkahan ng bundok. Nadulas at sinundan ang mga yapot ng hukbo sa lahat ng paraan. Gustong panoorin ang saya, ito ay likas na katangian ng anumang uri ng hayop. Higit pa rito, ito ay isang super high-level na digmaan na kinasasangkutan ng Red Lion Cave, Skyland Mountain at Mingshen Cave. Tutukayin ang kinabukasan ng kanilang lugar sa kabila. Kaya, syempre, ayaw nilang palampasin ang digmaang ito. Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata mula simula hanggang wakas, at malaman ang lahat sa lalong madaling panahon. Sa di kalayuan, sa ilalim ng matatayog na bangin ng Yoango, isang kulay abo itim na fog group ang nagsiwalat ng isang pares ng mga mata na parang mga snake pupil, tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng ito, sa kawalan ng ulirat, tila may sumisichit na tunog ng mga ahas. Tunog iyon, na nagpakilig sa puso ko. Yung tulala na si Linten, bagamat alam kong nawalan siya ng mukha noon, siguradong hindi niya ito pakakawalan, pero ang matandang pulang leon na iyon, ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa ba niya alam kung gaano kalakas ang batang may apelyidong Ember? Sa ulap, unti-unting lumabas ang isang matandang figure. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang matandang berdeng ahas na nagpakita sa kaarawan ng Red Lion Daoist noon. Siya ay isang dalubhasa sa ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi. Isa pa, wala sa paligid ang tirahan ng kuweba na sinasaka ng taong ito, pero hindi ko alam kung bakit bigla itong sumulpot doon. Nakita ko ang matandang berdeng ahas na bumubulong ng ganito, at pagkaraan ng mahabang panahon, may kumikinang sa walang kabuluhang mga mata, mukhang may nakatago dito na hindi ko alam. Kung ano man ito, itong pulang leon na tawiste hindi nila ito iniulat sa ating Xian Palace, ngunit sa halip, sila ay nasa problema sa Skyland Mountain, isang pugad ng matataas na mga ahas at mga daga niyan, ha? At ang kanyang mga pakpak ay matigas. At itong Mingshen Cave. Baka naisip ng batang may apelyidong Ember na sisirain niya ang Golden Toad King at nakalimutan ang orihinal na Golden Toad Cave. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? At ang pangungutya ay ang mas malalim, puno ng layuning pagpatay. Taga Xian Palace talaga siya. Broken bar. Magulat, magulat. Levi, Jace adults, ladies and gentlemen, ang malaking bagay ay masama. Ang Red Lion Daoist sa Red Lion Cave at ang Skyland Mountain Jolong Army ay nagkaisa at pinapatay ang ating Mingshen Cave. At, sinasabi na sa pagkakataong ito, sila ay pinamumunuan ng Daoist Red Lion at ang dalawang Chi practicing 9-layer na Dharma, ano ang dapat nating gawin ngayon kay Skyland na Dharma? Kasabay nito, ang isang pinuno ng pangkat na namamahala sa pagpapatrolya sa Mingshen Cave ay gamulong at gumapang, sumugod sa kuweba na may takot na takot, at nagmamadaling lumuhad sa harap ng 8 bakal na gwardya at ang iba pa. Ano?
Nang marinig ang mga salita, biglang nagbago ang mga mukha ng 8 bakal na gwardya ng unang klase at ilang matataas na opisyal sa kuweba, at halos agad silang namutla. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Walang paraan, ang Red Lion Cave at ang Skyland Mountain Army ay nagkakaisa para patayin sila sa Mingshen Cave. Ano itong konsepto? At ang pinakamahalagang bagay ay ang Red Lion the Wist at 2 sa 5 Guardian Elder ng Skyland Mountain ang talagang namuno sa hukbo. Anong klaseng labanan iyon? Ano ang sukat? Ito ay sapat na upang agad na matanggal ang kanilang tapang at kalmado, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Nasaan ang Cave Master? Mabuti na lang at masasabing iba na ngayon si Titus at ang iba pa. Pagkaraang huminahon ay nagtanong sila na may malungkot at marangal na mukha. Mag-ulat kay Lord Jace, ang may-ari ng kuweba ay nasa retreat pa rin, hindi tayo mangangahas na mga bala. May nagsabi agad. Paano si Lord Carlton? Tanong ulit ni Titus. The Wist Carlton, lumabas daw siya pansamantala. Nung nagpapatrol kami kanina, nakita namin siyang umalis. Sabi ng patrol team leader. Nang marinig ito, tumigil sandali si Iron, at ang iba pang mga mukha ng mga tao ay naninigas at nataranta. Kung nandoon si Daylan, o nandoon ang The Wist na si Carlton, hindi sila matatakot. Kung tutuusin, may taas pa naman kapag bumagsak ang langit. Sa oras na iyon, kailangan lang nilang sundin ang mga utos. Pero ngayon iba na ang sitwasyon. Ang may-ari ng kuweba, si Daylan, ay nasa retreat pa rin. Hindi nila maaaring hayaang makialam ang mga tagalabas sa pag-address ni Daylan. At kung wala ang The Wist Carlton. Ibig sabihin, lahat pagkatapos noon, kahit man lang bago bumalik ang The Wist Carlton, at bago umalis ang Cave Master na si Daylan sa customs, kailangan nilang tumayo at hindi kayang suportahan ang lahat. Kung hindi, ano ang silbi ng Mayegendong para sa kanila? Ang pang-5, ililipat mo agad ang hukbo sa akin. Ang pang-4 at ang pang-6, pumunta at i-activate ang Mountain Protection Formation na inayos ni Master. Ang iba pa sa mga tao, sumama ka sa akin, gusto kong makita, talagang pinaliliwanag nila tayo. Ang butas ay isang malambot na persimmon. Ang mga mata ni Titus ay lumubog, at nagsimula siyang magbigay ng mga utos ng dominanti. Dapat mong malaman na ang kanilang 8 kapatid na lalaki ay hindi tulad ng dati. Kahit na hindi nila kayang talunin ang napakarami, napakalakas na kalaban, ngunit sa tulong ng pagbuo ng proteksyon sa bundok ni Daylan, hindi mahirap harapin ito at ipagpaliban ito ng ilang sandali. Oo. Got it, kuya. Let's go. 6. Let's go and get back. Agad na kumilos ang taong pinangalanan. Ang mga matataas na opisyal ng Mingshen Cave sa likod niya ay nagsimulang manginig din ng unti-unti, at ang kanilang mga mata ay namula. Speaking of which, ito ang unang labanan pagkatapos nilang sumuko kay Daylan. Sino ang gustong sirain ang kanilang prestihiyo? Hindi na ako magsasabi ng kalokohan. Mabangis na darating ang hukbo ng kaaway. Kung gusto mong umalis, at gusto mong iwan ang relasyon mo sa akin sa Mangshendong, maaari ka nang umalis. Ako, si Titus, nangangako sa iyo sa ngalan ng Panginoon, lahat ay magsasama-sama at aalis. Kung gusto mong umalis, kahit na maaari kang umalis. Pagkatapos ng TIE 5, umalis ang TIE 4 at TIE 6, walang ekspresyon ang TIE na iyon at walang pakialam na sinabi. Jace-sama, anong pinagsasabi mo? Hindi na ako mahintay ng Cave Master, kaya umalis na tayo, ano yun? Pero may nagsabi agad nun, showing their loyalty. Oo, kung gusto naming umalis, mas pinili naming umalis sa unang lugar, kaya bakit maghintay hanggang ngayon? Sumangayon din ang iba ng walang pag-aalinlangan. Speaking of which, kahit hindi masabi ng mga taong ito kung gaano sila ka-loyal kay Daylan, at least, kung gusto nilang umalis, matagal na silang umalis, so why wait until now? Higit pa rito, hindi sila bulag, kahit na ang kabilang partido ay ang Red Lion Cave at ang Skyland Mountain, hindi ba talaga sila nakakalaban sa Mingshen Cave? Hindi kaya peke ang Carlton Island Master ng Kenglan Island. Kumakain ng tuyong pagkain. 785 ang kapangyarihan ng 8 bakal na bantay.
Ngunit sa pagkakataong ito na nga ang huling pagkakataon na gumawa sila ng Tame Time na pagpili. Dahil, sa parehong pagpipilian at problema, hindi na sila maibibigay ni Dylan sa pangalawang pagkakataon, at hindi na sila maibibigay ni Titus sa pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, kung nakikita ng ilan sa kanila ang kabangisan ng hukbo ng kaaway, natatakot sila sa kanilang mga puso at nais na umalis, walang alinlangan na ito ang huling pagkakataon. Mabait kasi ang superior, pero hindi naman pwedeng laging ganyan, di ba? Minsan, isang kamaong bakal ang lahat. Kung hindi ka aalis, ipakita mo sa akin ang iyong lakas at init ng ulo ngayon. Itinuturing ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ang ating Mingshen Cave bilang malambot na persimmons, kaya dapat nating sabihin sa kanila ngayon, kung hindi ka natatakot sa broken teeth, then come try it. Matigas na sabi ni Titus. Tama. Paano ang Red Lion Cave at Skyland Mountain? Maglakas loob na bigyang pansin ang ating Mingshen Cave. Malaking bagay na sunugin ang lahat ng jade at bato. Sa tingin mo ba ay natatakot kami? Kaya pagkatapos ng ilang oras, isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon mula sa kailaliman ng Mingshen Cave, sunod-sunod na aura at demonyong enerhiya, na sumugod sa kalagitnaan ng araw, nayuyugyug ang lahat, ginagawa ang mga bundok at bukid sa labas ng gate ng bahay ng kuweba na puno ng mga mamamatay tao na mga tauhan ng hukbo. Iwagayway ang watawat at hawak ang poste, pangangaso at pangangaso, pagsulat ng malalaking karakter. Mayajan Cave. Hoy! Kailan naging napakalakas nitong Mingshen Cave? Napakaraming master. Hindi bababa sa 1 dosenang master ng ika-8 antas ng pagsasanay sa Chi, 40 o 50 practitioner ng ika-7 antas ng Chi, at napakaraming hukbo ng Dongfu, ito. Ito ba talaga ang puwersa na lumawak mula sa Golden Toad Cave? Nabalitaan ko na ang bagong may-ari ng Mingshen Cave ay isang alchemist. Siguro, baka may kinalaman dito ang pagbabago ng Mingshen Cave. Ngunit kahit na isang alchemist, hindi ito magiging kabalbalan, hindi ba? Ang isang master ng ika-8 antas ng pagsasanay sa Chi ay hindi isang Nether na repolyo. Noon, mayroong hindi hihigit sa 3 o 4 na gintong toad hole para sa isang powerhouse ng antas na ito. Ngunit ngayon, maliban kung ito ay isang antas ng 3 o higit pa. Alchemist, ito ay halos pareho. Isang alchemist above the 3rd level. What a joke! How is that possible? How can a big man of that level have the leisure to play small things in our poor mountain and remote areas? Broken bar. Ang mga kasalukuyang pagbabago sa Mingshen Cave ay halatang nakakagulat at nakakagulat sa mga nasa labas ng mundo. Walang paraan, kahit na ang mga monghe sa ika-8 larangan ng pagsasanay sa Chi ay wala sa antas ni Dylan ngayon, ngunit sa pagtingin sa radius ng daan-daang libong milya, ang gayong malakas na tao ay napakalakas at makapangyarihan pa rin. Ito ang mataas na antas at gulugad ng mga pangunahing puwersa. Ngunit ngayon, ang Mingshen Cave ay parang magic, paanong hindi nakakagulat at nakakagulat na bigla itong nagbago ng husto. Pagkatapos ng lahat, dapat mong malaman na ang gayong lakas ay hindi bababa sa 3 hanggang 5 beses kaysa sa orihinal na Golden Toad Cave, ngunit ang tanong ay, gaano katagal namatay ang Golden Toad King? Kakapalit lang ng kamay ng Jinchan Cave na iyon, at gaano katagal itong pinalitan ng pangalan na Mingshen Cave? Kung iisipin mabuti, nakakatakot ba talaga? Kahit na ang isang ordinaryong alchemist ay hindi maaaring maging mapangahas, tama? Sa loob ng ilang panahon, napuno ng mga tao sa Mingshen Cave ang mga bundok at kapatagan, ngunit ang kanilang mga mukha ay sobrang solemn na. Ang 8 bakal na gwardya na pinamumunuan ni Titus ay nakatayo sa unahan ng hukbo, palaging parang bundok, na may matangkad at tuwid na background, na parang kaya nilang hawakan ang lahat. May mahina at nakakatakot na aura na nakalakas. Sa di kalayuan, habang lumulubog ang araw sa kanluran, ang kanilang mga figure ay tila kinulayan ng malabong pulang kulay. Ang ilang mga paglubog ng araw ay malalim, at ang ilan ay handa nang umalis. Whoosh! Ngunit hindi nagtagal, biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Titus at ng iba pa, at malamig siyang bumulong, narito ka.
Isang grupo ng mga bastard, maglakas loob na pumunta sa aking Mingshen Cave para kunin ang mga bagay-bagay, panoorin mo, may malas. Sa 8 bakal na gwardya, si Titus, ang pinakamatangkad at magaspang ang puso, ay kinuyam ng 2 kamay ang kanyang mga kamao at gumawa ng symphony ng mga lumalangit-ngit na buto. Nakakamatay na pangungutya. Habang sinasabi niya iyon, parang isang leon ang nagising sa kanyang katawan, isang mid-stage na aura ng mga pangalawang antas na halimaw na nagpamanhid sa anit ay pinakawalan, marahas na umaalingaw-ngaw, sumugod sa kalangitan. Ganoon din ang 8 magkakapatid sa tabi niya. Kanya. Ang kapangyarihang ito. Bakit napakalakas nito? Sa di kalayuan, maraming tao ang nakakakita ng eksenang ito, at nakakaramdam sila ng katarantaduhan na hindi kapanipaniwala sa isang iglap. Napabuntong hininga siya sa gulat na gulat. Dahil halatang halata na ang unang 8 bakal na gwardya ay nasa gitnang yugto lamang ng pangalawang antas na mga halimaw, ngunit bakit, ang momentum na ipinapakita nila ngayon ay nakakatakot, kahit na ang mas mataas na antas ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa chi ay tila maihahambing. Yung 8 lalaki. Kahit sa gilid ng Red Lion the West, ang Red Lion the West at Preston ay parehong bahagyang nagbago ang kanilang mga mata nang maramdaman nila ang aura ng Titus at ng 8 brothers na magkasama. Kakaibang lakas, at agad na hindi mapigil ang pagsimangot. Dahil ramdam na ramdam nila, kung magsanib puwersa ang 8 bakal na gwardya ng unang klase, posibleng magkaroon sila ng lakas na hindi mas mababa sa sinuman sa kanilang 3. Sa oras na iyon, natatakot ako na may mga pagbabago. Pagkatapos ng lahat, hindi lang 8 sila sa Mingshen Cave na ito, kundi isang mas malakas at mapanlinlang na Daylan. Paano kaya ito? Ang Mingshen Cave na ito ay talagang may ganitong pamana. Nasaan ang asong pinangalan ng Ember? Lumabas ka at mamatay. Ngunit bagamat silang 3 ay nakaramdam ng gulo at gulo, si Linten, na puno ng apoy, ay malinaw na hindi mag-iisip tungkol dito, at hindi rin siya mag-iisip ng labis. Pagdating pa lang ng kanilang pinagsamang hukbo sa lugar kung saan makikita nila ang tarangkahan ng kuweba ng Mang Shendong, nakita nila itong nakatayong walang pasensya, mayabang, mapagpakumbaba, matayog, at mayabang na sumigaw. Halos sa sandaling ito, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng 8 Great Iron Guards, Titus, at iba pa, ay naging napakalamig. Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ayusin mo ang formation, gawin mo. Ang malamig na boses ni Titus na iyon ay parang talam. Matapos magbigay ng utos, handa na siyang dumiretso at maglakad palabas ng hukbo. Nang makita ito, walang pagdadalawang isip na sumunod ang natitirang 7 sa 8 bakal na bantay sa likuran niya. Boom! Kaya't sa ilang sandali, mula sa kanilang mga katawan, isang malupit na momentum ang gamulong, nagkaisa, na tila tunay na pinagsama-sama ang kanilang 8 magkakapatid, ang mahiwagang liwanag ay mahusay, ang pattern ng porma sayon ay lumilitaw, na nagtatagal sa kanilang 8 kapatid. Sa tabi. Sa susunod na sandali, ang 8 bakal na gwardya ay sabay-sabay na lumabas, at ang lugar sa paligid ng katawan ay mas magulo at mas nakakatakot, na bumubuo ng isang porma sayon ng lakas na lumawak palabas. 8 ipinanganak na kababayan, magkaisa ang porma sayon. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mag-aaral ng The West Red Lion, Preston at ang iba pa ay lumiit sa isang iglap, at halos mapasigaw sila. Malinaw, talagang hindi nila inaasahan na si Titus at ang iba ay talagang 8 magkakapatid, at sila ay sanay sa napakalakas na joint formation. Sa pinagsamang mga kondisyong ito, hindi nakakagulat na hindi sila makapangyarihan. Ngunit alam nila ito, ngunit malinaw na hindi alam ni Linton. O dapat sabihin na kahit alam niya ay parang hindi niya ito isinasa puso. 8 bugs, maglakas loob na atakihin ako Linton. Okay, dahil gusto mong ligawan si kamatayan, ako na si Linton ang tutuperin kita ngayon. Nakita ko na napangisi si Linton, at biglang umumbok at umaalon ang buong katawan niya, at sa aura na iyon, isang itim na liwanag ang lumipad na kamangha-mangha, na bumubuo ng isang kadena na bumabagtas sa kalangitan at bumaril sa mabagal na paglalakad. Napakalamig ng direksyon ng 8 bakal na bantay. Ang Linton na iyon ay talagang karapat-dapat na maging tanging saradong disipulo ng punong bro ng Skyland Mountain, si Farley.
Kapansin-pansin. Ang itim na on na ito ay isang bihirang kayamanan ng middle grade magic weapon level. Pagkatapos dumaan sa himpapawid, ang Maringal na kapangyarihan ay direktang bumababa tulad ng isang liblib na masamang pool at ice spring. Punong-puno ng kapangyarihang nakakasuffocate. My God! Mayroon na bang combat power si Linten sa ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi ngayong linggo? Sa ganoong eksena, maging ang mga taong nanunood ng masigla mula sa malayo, ay nakaramdam ng liwanag sa kanilang mga puso at nauutal sa kanilang mga bibig. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay pagod. Dahil alam nila na kung ang gayong pag-atake ay dumating sa kanila, hindi bababa sa 99% sa kanila ay tiyak na mamamatay, at walang ganap na pag-asa na mabuhay. At ngayon, isang bahagyang ngunit hindi pangkaraniwang malupit na bulong ang tumunog ng walang kabuluhan, at ang kapangyarihan ng pattern na nakapalibot sa 8 bakal na gwardya ay lumundag ng walang kabuluhan, tulad ng isang pagsabog ng bulkan. Boom! Ang kapangyarihan ng ay talagang kamangha-manghang. Tulad ng porselana, kapag ito ay tumama sa isang matigas na bato, halos walang pagkaantala, at ang huli ay nagsisimulang mabasag. Bagaman ang 8 Iron Guards ay mayroon lamang sa gitnang yugto ng pangalawang antas na halimaw, ngunit sila ay 8 tao, at sila ay nasa parehong isip pa rin, at sila ay sinusuportahan ng mga top-level na joint formations. Ang tao ay maaaring maging kalaban. Kahit papaano ito ay tulad ng pseudo Chi 9th level combat power ni Linten, imposibleng labanan. Pagkatapos, sa isang iglap, ang marahas na kumikislap na itim na liwanag ay biglang pumutok, at ang araw na nababalot ng itim na liwanag ay lumipad palabas, nanginginig ng malakas, ang espiritual na liwanag ay lumabo, at si Linten ay agad na nagsuka ng dugo. Ngunit hindi ito ang punto. Dahil, matapos ang itim na on arrow ay tanggayan ng 8 bakal na bantay ng unang klase, ang kanilang mga yapak ay patuloy pa rin ng matatag, ang kanilang mga mata ay malamig at nakamamatay, at sila ay naglakad patungo kay Linten. Lumayo kayong lahat sa akin. Layuan mo ako, naririnig mo ba? Layuan mo itong young master. Nang makita ang eksenang ito, si Linten, na mayabang noong una, sa wakas ay nataranta, paulit-ulit na napaatras, at sinabi sa isang mahigpit na boses. Gayunpaman, ang 8 bakal na bantay ng unang klase ay ganap na hindi natitinag, at ang kaakit-akit na aura at mga pattern ng pormasayon na nakapalibot sa kanila ay mas malamig at malamig. Humph! Ngunit sa susunod na sandali, isang umaalingaw-ngaw na aura ang dumating, at isang masamang tinig ang lumabas, ilang mga bug, ibalik sila sa matandang ito. Hindi mabilang na siksikan ng mga kuko ang nakasisilaw na umiikot, at mula sa likod ni Linten, ang kalbong matandang lalaki na may abnormal na namamaga na ilong sa tabi ni Preston ay bumuhos sa kanyang katawan, patuloy na magkasama, na nagpapakita ng nakakatakot na pagbabago-bago. Sunod-sunod ang thumb cap-size na aura, at sa isang kisap mata, isang light curtain ang nabuo. Sa magaan na kurtinang iyon, ang orihinal na espiritual na liwanag ay biglang naging isang asul na kulay abo na enerhiya ng espada, na puno ng matalas na enerhiya ng espada na nagpamanhid sa anit, na lubhang nakakatakot. Ang matandang ito ay talagang isang cultivator ng espada na gumagamit ng espada. 786. Ang aura at aura ay nagpatuloy na magkasama, at ito ay tila bumubuo ng isang nakakatakot na bagay sa isang iglap. Sa criss-crossing nakakatakot na sword chi, ang kalbong matandang lalaki na may namamaga na ilong ay dahan-daang lumabas, ang kanyang mga pulso ay pabalik-balik, ang kanyang mga mata ay malamig, nakatitig sa 8 Great Iron Guards na pinamumunuan ni Titus at iba pa. May kung anong kalupitan sa mga mata na iyon, at ngumisi. Sa di kalayuan, maraming tao ang nakakita sa eksenang ito, lalo na nang maramdaman ang sword energy na inilabas ng kalbong matandang lalaki na namamaga ang ilong, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha, nalilito ang mga mata, pumutok ang anit, nanginginig. Walang paraan, ganoong kapangyarihan, ganoong lakas, kahit papaano, natatakot ako na malapit na sa tuktok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi upang magkaroon at makamit ito. At kahit ang pulang leon na daos na iyon lang ang naroroon.
Sa ganitong paraan, tila mas malakas ito kaysa kay Preston, na isa rin sa 5 Guardian Elder ng Skyland Mountain. Walang ekspresyon ang mukha ni Titus, at tumingin din siya sa kabilang partido na may malamig na ekspresyon, Elder Skyland Mountain Dharma Protector, Lucian Chin. Katulad ng sinabi niya, hindi napigilan ang kanyang tono na ipakita ang matinding takot at kalmado. Si Lucian, isa sa 5 pinakatanyag na elder na nagpoprotekta sa Dharma sa Skyland Mountain, ay napakalakas, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring maging una at pangalawa man lang sa sequence na ito. Sa madaling salita, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay malamang na first class lamang at bahagyang mas mahina kaysa sa headmaster ng Skyland Mountain na si Farley. Kung ito ang kaso, natural na ito ay sapat na kamangha-mangha. Nako, ang matanda. Ilang surot na ba ang handa mong mamatay? Ang Lucian na iyon ay tumingin kay Titus na may determinado at malamig na tingin sa kanyang mukha, at biglang bumaril, ang asul na kulay abo na enerhiya ng espada na lumalabas mula sa kanyang palad ay parang isang dragon na lumabas mula sa kailaliman, at ito ay gumawa ng isang nakakabinging dagendong, na labis na nakakabigla at nagpasindek sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mag-ingat ka. Nang makita ang eksenang ito, ang ekspresyon ni Titus ay hindi maiwasang magbago sa isang iglap, at siya ay nagsalita ng malakas. Malinaw, sa kanyang isip sa sandaling ito, na si Lucian ay wala sa parehong antas ng nakaraang linten. Sobrang nakakatakot. Boom! Ang asulabo na sword energy na taglay ni Lucian ay biglang nahulog. Iset off ang isang walang hanggan shockwave. Ang 8 Iron Guards ay pinagsama-sama, ang demonyong enerhiya ay tumaas, at ang mga pattern ng Porma Sion ay bumaril sa kalangitan, na bumubuo ng isang umiikot na puwersa na mabilis na lumabas mula sa kanilang mga katawan at nagmamadaling lumabas mula sa tuktok ng kanilang mga ulo, na binasag kasama ng puwersang umaatake. Boom! Rumble rumble rumble. Pagkatapos noon, natural na ito ay isang nakakatakot na marahas na banggaan. Nang kumalat ang shockwave, sa loob ng radius na hindi bababa sa ilang daang metro, naramdaman ng lahat na ang lugar kung saan sila nakatayo ay nagsimulang manginig at nanginginig mula mahina hanggang malakas. Nag-crack ang lupa, nalaglag ang mga puno, nag-splash ang mga bato. Nakakamangha ang lahat. Lucian sa Skyland Mountain, iyon ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Skyland Mountain pagkatapos ng headmaster na si Farley. Hindi ko inaasahan na ang 8 lalaking ito ay talagang makakalaban nila at makakalaban ng ulo. Maraming tao ang nagulat nang makita nila ang eksenang ito. Bulong-bulungan. Hindi ka panipaniwala. Ang prestihiyo ni Skyland Mountain Lucian, sa loob ng radius na daan-daang libong milya, ay masasabing hindi bababa sa first class Daoist Red Lion, pangalawa lamang sa Farley, Carlton, at Blue Whale's first class na pag-iral, at ngayon, ang 8 Iron Guards ng unang klase ay maaari talagang makipagkompetensya sa kanila, at lahat ng ipinapakita ay natural na nakakagulat, at walang paraan upang maging mahinahon. Pagkatapos ng lahat, mas mataas ang kaharian, hindi lamang mas kaunti ang pagkakataong manalo ng mabilis, ngunit ang agwat sa lakas sa pagitan ng mga mandirigma ng parehong kaharian ay kadalasang mas maliit. Gaano karaming mga tao na maaaring pumunta sa isang mataas na antas ay simpleng tao. Ngunit ngayon, bagamat ito ay 8 kalaban at isa, ang problema ay si Titus at ang iba ay nasa gitnang yugto lamang ng pangalawang antas na mga halimaw, sila ay katumbas ng ordinaryong Chi na nagsasanay sa ika-8 antas na magsasaka. Karaniwan, kayang iwagayway ni Lucian ang kanyang kamay at kayang talunin ang antas na ito ng mga halimaw. Ang mga monghe ay madaling naalis, ngunit ngayon, kung ano ang nakikita nila sa harap ng kanilang mga mata ay ang lahat. Hindi ka panipaniwala lahat. Kayong 8 mga surot, paano mo talaga mahaharangan ang pag-atake ng aking Lucian? Ang mga mata ni Lucian ay maulap, ang kanyang katawan ay puno ng aura at lakas ng espada, inikot niya ang kanyang kapangyarihan at tinakpan ang hangin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, muli siyang bumaril. Ang kapangyarihang iyon, mas mabangis, mas mahigpit. At ang 8 bakal na gwardya ay hindi nagpakita ng kahinaan, at ang nakakatakot na enerhiya at Porma Sion ng demonyo ay lumalakas. Ang 8 lalaking iyon ay hahawakan ni Elder Chin.
Kung gusto natin, linisin natin ang natitirang basura, paano na? Nang makita ang eksenang ito, ang 8 bakal na gwardya at si Lucian ay magkasamang lumaban, at malamig na kumikislap ang mga mata ng The Whist Red Lion. Pababa, at pagkatapos ay sinabi. Bagamat ang labanan sa pagitan ng kanilang mga cultivator ay mas madalas na tinutukoy ng showdown ng mga high-level na puwersa, ngunit ngayon, ang iba sa kanila ay hindi maaaring panoorin ito ng ganito, tama. At saka, si Lucian ay hindi naman mas malakas kaysa sa kanyang Red Lion the Whist. Hindi ba? Oo, ang 8 surot na iyon ay haharapin ni Elder Chin, at tiyak na hindi nila babaling ang langit. Tayo na at itapon ang lahat na natitira sa tapat, at ang asong pinangalan ng Ember, saan siya nagtago. Hanapin mo siya, gusto ko siyang mamatay. Si Linton ay umungal na may baluktot at mabangis na mukha, nakamamatay. Ngayon, gusto lang niyang pumatay para ipahayag ang kanyang pagkamuhi. Saka lang niya may tatakpan ang mga kabiguan at kahihiyan niya noon. Kung hindi, kapag nagkalat na ang ganyang paksa, hindi ba pwedeng pagtawanan? Gawin mo. Dahil dito, nagutos si Preston na may malamig na mukha. Ang makapangyarihang Red Lion Cave at ang hukbo ng Skyland Mountain ay direktang pumihit, at ang malakas na hangarin sa pagpatay ay tumagos sa tarangkahan ng Mingshen Cave. Gusto nila tayong salakayin. Sa loob ng hukbo ng Mang Shendong, biglang nagbago ang mukha ng isang master ng ika-8 antas ng pagsasanay sa Qi. Kahit na ang lakas na ipinakita nila ngayon ay hindi mahina, kung ang kalaban na Red Lion the Whist, si Preston at iba pa ay gumawa ng isang hakbang, hindi sila magiging kanilang kalaban. Buksan ng buo ang pagbuo ng proteksyon sa bundok na itinakda ng master ng kuweba. Gamit ang pormasayon ng proteksyon sa bundok bilang suporta, hindi ako naniniwala na may kakayahan talaga silang durugan tayo. Ang isa pang second-order mid-level peak monster ay galit na sinabi na may rolling momentum at mga mata. Mabangis at nakakakilabot. Pagkatapos gawin ito, boom! Isang malakas na putok lamang ang narinig, ang Escarlata na ulap ay tumaas sa kalangitan, at ang mga hibla ng enerhiya ng espada ay kumalat, tulad ng Escarlata na kidlat. Sa kailaliman ng pulang-pula na ulap, mayroong isang malaking pattern ng pagbuo na nagbabadya. Malinaw, ito ay isang malaking pagbuo ng proteksyon sa bundok. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay nasa buong kapangyarihan ngayon na naglalabas ng nakakakilig at nakakatakot na aura. Para kang manhid. Ito ang Great Array for protecting the mountain. Sa hindi kalayuan, natulala ang mga mukha ng lahat nang makita ang tagpong ito. Dahil, ang anumang pag-iral na kwalipikadong tawaging Great Array of Protecting the Mountain ay napakahalaga at lubhang nakakatakot. Mountain Protection Formation. Maging ang mukha ng The Whist Red Lion ay nagbago ng ilang beses ngayon, at ang kanyang mga mata ay naging bahagyang nagulat. Malinaw, hindi niya inaasahan na magagawa ni Daylan na mag-set up ng pagbuo ng proteksyon sa bundok ng ganitong sukat. At ang lakas na ipinapakita ng pagbuo ng proteksyon sa bundok na ito sa oras na ito, hindi bababasa. Dapat itong nasa antas ng ika-4 na antas ng pagbuo ng tao. Boom! Sa kalagitnaan ng hangin, ang mahusay na pormasayo na pumailan lang sa kalangitan ay nanginginig ng walang kabuluhan, at pagkatapos ay isang malakas na enerhiya ng espada ang lumiwanag ng maliwanag, at napuno ng apoy ang hangin, na agad na sumasakop sa lugar sa loob ng radius na hindi bababa sa 1 o 200 metro sa labas ng gate ng Mingshen Cave. Nakabalot na nakabalot. Ang Crimson at Flipsword energy ay nag-condense, tulad ng isang malaking flame barrier na nakapulupot sa lupa, na nagpapanginig sa mga tao mula sa malayo, lalo pa ang paglapit. Ang formation na ito ay inayos ng lalaking may apelyidong Ember. Umabot na sa level na ito ang kanyang formation skills. Sumimangot si Preston, at medyo iritadong bumulong. Sa araw na iyon, nakita niya na gagamitin ni Daylan ang paraan ng pagbuo sa kanyang sariling mga mata, at ito ay isang malakas na pormasayon sa ika-4 na antas ng pagbuo ng tao, kaya kahit na nakaramdam siya ng kalokohan tungkol sa eksena sa kanyang harapan, maaari pa rin niyang malaman ito. Basta, bakit ang sama ng batang yun?
Hindi mahalaga kung ang kanyang sariling kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas. Ngayon, isa pa rin siyang array mage na may napakagandang formation skills. Ano ito? Kinakailangang malaman na ang isang formation mage na maaaring magayos ng isang mahusay na formation upang protektahan ang bundok ay may ganap na naiibang halaga. Ito ang dahilan kung bakit maaaring pinuhin ng isang alchemist ang pilak o kahit gininto ang elixir. At ngayon Broken Bar. Huwag kang magantala. Sumimangot ang The Wistred Lion at sinabing may malamig na mukha, ang pormasayo ng proteksyon sa bundok na ito ay mukhang pang-apat na antas na pormasayo ng tao. Magagamit pa rin natin ito habang wala pang mamumuno dito. Kung ito ay masira, kung hihintayin mong magpakita ang batang may apelyidong Ember at personal na mamuno sa pormasayo ng proteksyon sa bundok na ito, magiging mahirap sa oras na iyon. Sa oras na iyon, hanggat sapat ang mga mapagkukunan, kahit na bombahin natin ang malaking pormasayon na ito sa loob ng kalahating buwan, masisira man o hindi, pag-uusapan pa rin natin ito. Natatakot akong masiraan talaga ako ng mukha. Talagang. Malinaw na naunawaan ni Preston ang katotohanan ito, tinitingnan ang mahusay na pormasayo ng pagprotekta sa bundok na nakabaligtad sa lupa, at sinabi ng may malamig na ekspresyon, lahat ay sumusunod sa utos, anuman ang halaga, gawin ang lahat ng kanilang makakaya, at mabilis na masira ang bundok na nagpoprotekta sa bundok. Array, kung sino man ang maglakas loob na magtrabaho ng walang pagsisikap, ako, si Preston, ang unang pumatay sa kanya. Ang kanyang huling pangungusap ay napakatibay at malamig kaya't kinilig ang lahat sa Red Lion Cave at hukbo ng Skyland Mountain. Oo. Pagkatapos noon, walang pagdadalawang isip na naghiyawan ang lahat. Boom! 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 Sunod-sunod na aura ng iba't ibang lakas ang bumangon sa kalangitan, at ang tanawin ay napakaganda. Sa momentum na iyon, ang sunod-sunod na espiritual na liwanag ay parang buhos ng ulan, na dumadaloy sa hangin at bumubulusok pababa sa pagbuo ng proteksyon sa bundok na parang malakas na ulan, at nagsimula ang labanan. Nakakatakot din ang mga eksena. Malakas, mabangis, at mabilis na tinangay ang lugar na may marahas na bagyo. Boom! Ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ay sumabog ng malakas at yumanig ng labis, ngunit pagkatapos, mayroong isang lakas ng espada na parang pagsabog ng bulkan, na tumalsik sa lahat ng direksyon, saan man ito magpunta, ang mga tao ay nakatalikod, tumutulo ang dugo, at mga bangkay ay nakahiga sa kanilang mga tagiliran. Minsan ang ganting atake ng mga tao sa kuweba ay partikular na malupit. Ang 4-layered human formation na ito na personal na nilikha ni Daylan para protektahan ang mga bundok ay hindi madaling sirain ng kalaban, huwag na nating pag-usapan, ngunit ang kapangyarihang taglay nito ay walang alinlangan na makapangyarihan. At, higit sa lahat, ang kapangyarihang taglay ng pormasayon ay karaniwang pag-atake ng grupo. Group attack iyon. Ang mga hukbong ito sa Red Lion Cave at Skyland Mountain ay magandang target lang para sa bawat isa sa kanila. Puff! 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 Ang mahusay na pormasayon ay gamulong, ang lakas ng espada ay manak, at ang lupa ay pula sa dugo. Ang labanan na ito ay kasisimula pa lamang, at ang Red Lion Cave at ang hukbo ng Skyland Mountain ay dumanas na ng matinding pagkatalo, kaya lahat ng nasa malayo ay nanunood ng kaguluhan. Isang pakiramdam ng panginginig sa likod. Napakalakas ng Mingshan Cave na ito. 787. Ang apat na patong na pormasayo ng tao ni Daylan upang protektahan ang bundok ay syempre hindi pangkaraniwan, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot, kaya ang pinagsamang hukbo ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ay dumanas ng matinding pagkatalo halos sa isang iglap. Tumalsik ang dugo na nagkulayan ng pula ng lupa. At ang matinding labanan sa pagitan ng 8 Great Iron Guards at Lucian sa malayo ay mas kapansin-pansin, ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay nanginag. Kahit nasa himpapawid, isang malaking spiral vortex ang naset off, at ang nakakatakot na enerhiya ay napukaw dito. Clap clap clap. Pump chip of puff. Mula sa nakakabinging mid-air, nagkaroon ng nakakagigil na pagkabalisa at kalabog. Ang asul na kulay abo na enerhiya ng espada ay tumataas sa kalangitan. Ito ay isang pinagsamang pormasayo na binubuo ng 8 bakal na bantay ng unang klase.
Napakalakas din nito, na bumubuo ng hindi mabilang na malalakas na pormasayon. Marahas itong nakikipagkumpetensya sa enerhiya ng espada, ngunit natatalo lamang ng kaunti. Humph! Si Lucian ay malamig na bumantong hininga na may madilim na ekspresyon, ang kanyang katawan ay lubhang nakakatakot, siya ay may hawak na isang mid-grade magic weapon level na lumilipad na espada sa kanyang kamay, ang kanyang mga braso ay nakabukas, at ang lumilipad na espada ay tumawid na parang asul na bahaghari. Out! Nakakatakot! At ang sword chi na pumuno sa hangin ay parang bagyo sa oras na ito. Kasabay ng lumilipad na espadang ito, ang mga bituin ay nahulog tulad ng isang makapangyarihang buwan, na naglalabas ng isang malamig na kapangyarihan. Nakakatakot ang kapangyarihang ito, na para bang nawala ng pag-asa ang mga tao. At ito rin ang first class na tunay na paraan at lakas ng Lucian, pangalawa lamang kay Farley, Carlton the Whist, at Blue Whale Elder. Ay walang katapusan na malapit sa tuktok ng ikasyam na antas ng pagsasanay sa chi. Hoy! Itong Lucian ay talagang napakalakas. Sa di kalayuan, maraming tao ang napabuntong hininga sa gulat ng ganito. Ha! Maging ang Red Lion the Whist na naghahanda sa pag-atake sa bundok sa oras na ito ay tila naramdaman ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa larangan ng digmaan. Naningkit ang kanyang mga mata, at may ilang matalim na gilid sa kanyang mga mata. Matalim na ningning. Siya at si Lucian ay magkapanalig ngayon, ngunit sa katunayan, ang kanilang relasyon sa pagitan ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ay hindi kasing ganda ng nakikita ngayon. Sa kabaligtaran, natatakot ako na marami pa ring contradiction, at ibabalik nila ang kanilang mga mukha at hindi makikilala ang mga tao. Mag-concentrate at ibigay ang iyong makakaya. At kapag naramdaman ko na talagang ipinapakita ni Lucian na siya ay kabilang sa kapangyarihan na pangalawa lamang sa ikasyam na antas ng pagsasanay sa chi, maging ang 8 Great Iron Guards at iba pa, na hindi na sila dati ngayon, ay hindi maiwasang magmukhang kaunti sa sandaling ito. Nagbago, pakiramdam ko ang presyon ay walang katapusan. Mahinang sigaw ni Ironside. Ang 8 bakal na bantay ay nasa iisang puso at isipan, gumagawa ng parehong aksyon, ang kapangyarihan ay namamaga, ang ilaw ng demonyo ay lumiligid, at ang pinagsamang pormasayon ay sumabog na may pinakamalakas na kapangyarihan na maipapakita nito. Boom! Magkagayunman, ang espada ng Qinghong ay naglaslas ng may huni, at sa sandaling ito, parang lalabas na ang langit. Ang kapangyarihang iyon ay talagang napakalakas, napakalakas. Ay kahit na isang maliit na pag-asa. Pagkatapos, ang enerhiya na nananatili sa Qinghong Sword Chi ay pinong nabasag, tulad ng mga butil ng bigas, ngunit sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng pattern ay ganap na durog at tumagos. Boom! Rumble rumble rumble. Puff puff. Kaya sa ilalim ng nakakatakot na espadang ito, ang kapangyarihang ipinakita ng middle grade magic weapon ni Lucian, ang lumilipad na espada, ay sadyang nakakatakot. Sa isang sandali, ang mga pormasayo na nananatili sa paligid ng mga katawan ng 8 Great Iron Guards at iba pa ay direktang sumabog. Nagsisimula ang lahat sa dagindong at sumabog sa pulbos. Hindi lamang iyon, ngunit nang ang nakakatakot na puwersa ay ganap na napigilan, ang lahat ng 8 Iron Guards kasama si Titus ay halos sabay-sabay na umaagos ang dugo sa kanilang mga dibdib, at nang ibukan nila ang kanilang mga bibig, lumuwa sila ng isang bibig ng itim na dugo. Casual, nang iluwa ang itim na dugo, ang mga ekspresyon sa mukha ng 8 sa kanila ay halos makita sa mata, at sila ay namutla ng kaunti, at ang kanilang hininga ay humina. Kailangan kong sabihin, itong Lucian ay talagang hindi walang kabuluhan. At ngayon, kahit si Titus at ang iba pa, na may 8 kaaway at isa, ay hindi pa rin sila kayang talunin. Haha! Na si Lucian na iyon ay may hawak na mid-grade magic weapon na lumilipad na espada sa isang kamay, habang nakatitig kay Titus at sa iba pa na may malamig na mga mata na parang talam, buong pagmamalaki niyang sinabi, kayong 8 surot ay hindi masama para makahawak sa aking mga kamay ng napakatagal. Oo, ngunit, sa kasamaang palad, mabubuhay ka lang hanggang ngayon. Boom!
Nang bumagsak ang mga huling salita ni Lucian, ang umaalingaw-ngaw na aura, gayon din ang walang malasakit at masamang hangarin sa pagpatay, ay parang yumanig sa lupa at ang mga bundok ay nayanig, at ang nakakatakot na catharsis ay lumabas sa isang iglap. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mga mukha ng 8 pangunahing bakal na gwardya at iba pa. Halika na! Nagmamadaling sumigaw si Titus na iyon, ang kanyang ekspresyon ay namutla at nagpanik. Gusto mong tumakbo? Nang marinig iyon, ngumiti lang si Lucian ng sarkastiko. Boom! Sumunod, ang nakakatakot na espada na chi ay umalingaw-ngaw na parang bugzo ng mga higanteng hayop at gumulong patungo sa langit at lupa sa lahat ng direksyon. Nakita ko na direktang itinaas ni Lucian ang kanyang kamay, at ang lumilipad na espada sa kanyang palad ay nanginginig na parang araw, at ang asul na kulay abo na liwanag ng espada na tumusok sa kanyang mga mata ay lumundag at naglabas ng malakas na pagsabog sa susunod na sandali. Sa sandaling iyon, tila may mga nakakatakot na sword chi na naiwan sa lugar na iyon, nakabitin mula sa langit, at ang kakilala ay maaaring pumatay ng lahat. Isang karangalan na hayaan mo ako, Lucian, gamitin ang trick na ito. Ang mga mata ni Lucian ay puno ng paghamak at pang-aabuso. Ngunit mula sa kanyang katawan, mayroong ibang uri ng kapangyarihan ng sword chi, pagpapala sa lumilipad na espada, ang sword chi ay nagmamadaling umakyat, na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na kakila-kilabot at kakila-kilabot. Hindi. Umalis ka na. Nang maramdaman ko ang eksenang ito, naramdaman ko na ang lahat ng nasa harapan ko ay tila na puno ng lumilipad na espada, at ang mga mag-aaral sa bakal na pares ng mga mata ay direktang nagkontrata, at isang hindi mapigilan na malamig na hangin ang sumabog. Nanginginig at namumutla ang mukha niya. Ngunit gayunpaman, ang kanyang anyo ay nakatayo pa rin sa harap ng kanyang natitirang 7 kapatid, umaatungal sa kanyang bibig, nais na sila ay umatras muna. Kuya! Ang natitirang 7 sa 8 Great Iron Guards ay natigilan, at ang kalungkutan at galit sa kanilang mga dibdib ay napakalakas. Gusto mo bang tumakbo? Gamit ang espadang ito, gagawin kitang 8 surot na hindi marunong mabuhay o mamatay. At pagkatapos makakita ng ganoong eksena, lumalim ang pang-aalipusta at pang-aabuso sa mukha ni Lucian. Nang bumagsak ang espada, ang enerhiya ng espada ay bumaril sa kalangitan, tumagos sa lahat, na para bang ito ay magdadala ng pagkawasak sa mga tao. Ang umaalo na enerhiya ng espada ay direktang bumalot sa lugar kung saan nakatayo si Titus. Hindi, Master Jace. Sa hindi kalayuan, mayroong isang mapanglo na hiyawan mula sa pagbuo ng proteksyon ng bundok, umalingaw-ngaw sa kalangitan. Humph! Ngunit sa sandaling ito, sa susunod na sandali, isang malamig na huni na tila dinanas ng isang malakas na suntok ang biglang tumunog. Sa di kalayuan, may isang esmeralda na berdeng ilaw na tumama ng kasing bilis ng kidlat, na tumama sa enerhiya ng berdeng bahaghari na espada, ang huli ay nanginginig bilang tugon, at pagkatapos, sa nakakatakot na mga mata ng lahat, ang enerhiya ng espada ay talagang gumuho. Binuksan. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucian, at maging ang The Wistred Lion at Preston sa di kalayuan ay agad ding lumiit. Ito broken bar. 788. Gaano kalakas si Lucian, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, sinasabi lamang na kayanan niyang durugan at talunin si Titus at ang iba pa na may isang kaaway at 8, na sapat na upang ipaliwanag ang anumang problema, ngunit paano na ngayon? Ngunit ngayon, ito ay isang espada sa lahat ng kanyang lakas, ngunit siya ay talagang natalo kaagad. Paano ito hindi nakakagulat? Humph! Sino ang maglakas loob na alagaan ang aking Skyland Mountain at ang chismis ni Lucian, na napakawalang tiyaga na mabuhay? Ngunit ang ganoong uri ng pagkabigla ay umiral lamang sa puso ng lahat sa loob ng ilang sandali, at isang napakawalang interes na mapanglo ng nguso ang biglang tumunog, ngunit si Lucian iyon ang tumangala sa langit at sumigaw ng walang kapantay na malamig. Don't dare to care about your Skyland Mountain and Luke Ian's business. Interesting. Gusto ko talagang malaman, bakit hindi ako maglakas loob na pakialaman ang negosyong ito. Nang tumunog ang madilim at malamig na mga salita ni Lucian, nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, at nagkaroon ng matinding pressure na nagpaparalisa sa lahat ng naroroon, at biglang mayabang sa tuktok ng bundok sa hindi kalayuan, tila isang bagyo.
Niwalis lahat. Hoy! Ang Daos Red Lion ang pinakamabilis na nag-react, medyo nanginginig na parang nawalan ng boses, at sinabing, magsanay, ang ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi. Oo, sino ito? Dapat mong malaman na kahit na ang Chi Practice 9th Level at Chi Practice 9th Level Peak ay isang salita lamang, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salita, ngunit sa katunayan, ang kahulugan at tunay na kapangyarihan ng labanan na nakapaloob sa mga ito ay talagang magkaiba. Dahil sa wala ng iba, isang punto lang, halos hindi magagamit ng 9th level Chi Practice Peak Powerhouse ang high-grade magic weapon, ngunit hindi ito magagamit ng ordinaryong 9th level Chi Practice Powerhouse, at ito lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang anumang problema. Maku-question pa rin kaya ang horror at power ng mga high-grade instruments. May sira sa utak. Ngunit ngayon, sino ang nakikialam sa kanilang mga gawain sa Red Lion Cave at Skyland Mountain? Ang ika-9 na antas ng mga taluktok ng pagsasanay sa Chi sa loob ng radius na daan-daang libong milya, o ang pinakamataas na mga powerhouse sa huling yugto ng pangalawang antas na mga halimaw, kakaunti lamang ang mga tao na may mga pangalan at apelyido. At ang mga iyon, halos bawat isa sa kanila ay isang nakaka-suffocating na walang awa na karakter. Walang exception. Sa sandaling ito, isang kumikislap na demonyong liwanag ang lumitaw sa tuktok ng Mangshendong Mountain sa hindi kalayuan, lumulubog mula sa kalangitan, kumalat sa magkabilang panig, lubhang nakakatakot, lubhang nakakatakot. At nang mawala ang nagliliyab na ilaw ng demonyo, isang tao ang tumambad, isang matandang nakasuot ng medyo maluwag na damit. Ang kanyang bibig ay napakalaki, ang kanyang mga labi ay napakakapal, at ang malinaw na kristal na mahabang balbas sa paligid ng dalawang bibig ay kumikinang ng maliwanag, na lubhang kapansin-pansin. Hoy! Kung gayon, hindi ba iyan ang malaking isla na may-ari ng Kenglan Island, ang The Ritz-Carlton? At nang makita ang hitsura ng taong ito, ang mga mata ng maraming tao ay agad na nagilan, ang kanilang mga pupil ay nagkontrata, at sila ay naghahabol ng hininga. Hindi ka panipaniwala. Dahil sa pagkakaroon ng Daos Carlton. Iyon ay isang napakalakas at walang awa na karakter na kahit ang base building real-life powerhouse ng Skyland Mountain at Yutan Daoist ay medyo kinatatakutan. At ang gayong tao, kahit na mas mababa sa antas ng totoong mundo ng Foundation Establishment, ay tiyak na maaaring mangibabaw at hindi magagapi. Iyon at invincibility. Hindi pa ba sapat ang dalawang salitang ito para ipaliwanag ang lahat? Kaya sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ni Linton, Preston, at maging ng The West Red Lion, Lucian at iba pa ay agad na nagbago, sila ay naging nanginginig at nataranta. Nakita ko na tumingin si Preston sa direksyon ng Daoist Carlton na may nanginginig na mga mata, at mahinahong sinabi, Island Master Carlton, ikaw, bakit ka nandito? Sinulyapan siya ng dawis na si Carlton, at sinabing dahan-dahan at walang pakialam, ang araw na ito ay isang malaking lugar. Dahil lahat kayo ay maaaring lumitaw dito, bakit ako, Carlton, hindi maaaring lumitaw dito? Narinig ng The West Red Lion, Preston at iba pa ang mga salita, at hindi nila maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso. Hindi sila tanga, syempre masasabi nila, itong Daoist Carlton ay parang nakatayo sa gilid ng Mingshen Cave. Pero, damat! Bakit ang isang nakakatakot at walang awa na karakter tulad ng Daoist Carlton ay magkakaroon ng intersection sa Mingshen Cave na ito? Bakit ganon? Posible bang hindi pa rin tumitingin ang Carlton the West na ito sa mukha ng kanilang Red Lion Cave at Skyland Mountain? Hindi mo ba naiintindihan na ang ugali na ito ay laban sa kanilang dalawa? Pero ang problema, hindi bobo si The West Carlton, paanong hindi niya alam? Ito, parang nagiging mas interesante ang mga bagay-bagay. Hindi ko akalain na ang backstage ng Mingshen Cave na ito ay ang may-ari ng Carlton Island ng Kenglan Island. Iyan ay isang nakakatakot na figure na maaaring umiral sa ordinaryong kaharian ng Foundation Establishment. Off. Sa hindi kalayuan, maraming mga taong nanunood ng saya ay hindi napigilan ang pag-ungol na tuwang-tuwa sa kanilang mga puso. Dahil bihira lang talaga ang ganitong eksena, hindi ko inaasahan na mabubunot pa pala ang isang malupit na karakter tulad ni Carlton Island Master.
Paano kung makapunta ka rito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Carlton, kailangan mong malaman kung sino tayo at kung sino tayo. Kung ayaw mong tugisin muli ng ating mga ninuno sa Skyland Mountain, manood ka na lang ng tapat, huwag mong palakihin ang sarili mong lakas at manggulo. Ngunit sa sandaling ito, tumalon si Linton at itinuro ang ilong ni Daos Carlton at tumili. Na may malungkot na mukha. Siya ay bata pa, at halos mula nang tumuntong siya sa kalsada ng paglilinang, siya ay nasa ilalim ng proteksyon ni Farley, ang punong guro ng Skyland Mountain. Matapos habulin at patayin ng Daos Kyutan, ang ninuno ni Shan, hindi niya namamalayan ang kapangyarihan at lakas ng kalaban. Manahimik ka. Linton, ikaw. At nang makita ni Preston na si Linton ay naglakas loob na ituro ang ilong sa isang nakakatakot na figurehead tulad ni Carlton, hindi niya napigil ang matakot na muntik na siyang tumalon sa lupa at sumigaw ng may maputlang mukha. Walang paraan, bilang isang matandang lalaki na sa loob ng maraming dekada sa lugar na ito, natural na alam niya kung gaano kalakas at kakilakilabot ang taong tinatawag na Big Island Master ng Kenglan Island. Kahit na ang kabilang partido ay tinugis ng kanilang mga ninuno sa Skyland Mountain noon, ang problema ay ang Carlton na ito ay ang pinakamataas na antas ng paglilinang ng pangalawang antas na halimaw sa huling yugto. At ang kanilang mga ninuno ng Skyland Mountain, ang Daos Jade Sandalwood, ay mga tunay na taong nagtatayo ng pundasyon. Si Dangtang ang nagtatayo ng pundasyon sa totoong mundo. Binaril niya ang kanyang sarili, hinabol at pinatay ang kalaban, ngunit sa huli ay nalaman niyang hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Hindi ba ito ang nagpapaliwanag ng lahat? Huwag na nating sabihin pa, kung ano lang ang alam niya, sa lugar sa hilagang bahagi ng kanilang Yingjian Gorge, maliban sa matibay na base building real-life realm, ibang mga tao. Halimbawa, ang kasalukuyang punong guro ng bundok Skyland na si Farley, tulad ng iba pang mga taluktok ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi, o ang pinakamataas na kapangyarihan ng mga pangalawang antas na halimaw sa huling yugto, kapag nakita nila ang isa't isa, lumihis silang lahat. Lihis na yan. Dahil di ko matalo. Ngunit ngayon, siya ay isang walang awa na karakter na napakalakas na hindi man lang niya magawang pukawin ang kanilang punong guro, ngunit si Linton, na isa lamang alagad ng kanilang punong guro, ay naglakas loob na ituro ang ilong ng kalaban para pagbabantaan siya. Ano siya? Nakakabaliw ba ito sa pag-iisip? Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mukha ni Preston at ng iba pa. 789. Sino si Daos Carlton? Anong pagkakakilanlan? Iyon ang may-ari ng Kenglan Island, isang marangal na pangalawang antas na halimaw sa tuktok ng huling yugto. Kahit na siya ay habulin at patayin ng mga ninuno ng Skyland Mountain, ang totoong world powerhouses ng Foundation, at ang Daos Kyutan, ngunit dahil dito, siya ay hinabol at pinatay ng mga totoong buhay na powerhouse ng base establishment, at maaari siyang maging maayos at hindi mamatay. Ginagawa nito ang impluensya at pagpigil nito sa radius na daan-daang libong milya na maaaring ilarawan bilang hindi natitinag. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga tao ang maaaring maging napakahusay. Kahit ang pinakamalakas na tao sa totoong mundo ng Foundation establishment ay hindi sila kayang patayin. Dapat mong malaman na ang Daos Carlton ay hindi pa umabot sa antas ng ikatlong antas na halimaw na maihahambing sa totoong mundo ng Foundation establishment. Sa kasong ito, kahit na nakita siya ng mga bigwig at higanti mula sa lahat ng panig, sino ang maglalakas loob na tawagin siyang master sa isla ng Carlton o kahit na senior si Carlton? Pero ngayon. Ngunit ano ang Linton ngayon? Hindi sa banggitin siya, natatakot ako na kahit ang kanyang amo, ang kasalukuyang punong guro ng Tangtang Skyland Mountain, si Farley, ay hindi maglalakas loob na maging napakayabang sa harap ng Daos Carlton. Maglakas loob na ituro ang kanyang ilong para magbanta. Ito ay halos humihingi ng isang dead end. Tahimik. Nakakamatay na katahimikan. Pagkatapos ay sunod-sunod na tunog ng mabibigat na paghinga. Hindi pa banggitin na si Preston, na ang cultivation base ay bahagyang mahina, ay takot na ang kanyang mukha sa oras na ito. Maging si Lucian, na tinanghal na nangungunang master na umiral lamang pagkatapos ng ika-9 na antas ng pagsasanay sa Chi, ang kanyang puso ay kasabay pa rin. Kabog, kabog, kabog.
Nalilitong mata. Walang paraan, kapag mas naabot mo ang kanyang antas at taas, mas malinaw at mas mauunawaan mo ang Carlton Dawist Kenglan Island, ang taong ito, ang demonyong magsasaka, kung gaano kakilakilabot at kakilakilabot ang kanyang lakas at lakas sa pakikipaglaban. Kaya lang hindi niya moari sa ngayon, bakit dito sumulpot ang Daoist Carlton na ito. Hindi kaya siya talaga ang backer sa likod ng Mingshan Cave Master na may apelyidong Ember. Sa pag-iisip nito, parang hindi komportable si Lucian gaya ng paglunok ng langaw. Malungkot ang mukha niya at mahirap makita. Kung alam niya na ang insidenteng ito ay may kinalaman sa Dawist Carlton, paano siya nakabalik sa hindi maipaliwanag na maputik na tubig na ito? Pag-usapan natin ang isang bagay na mas makatotohanan. Natatakot ako na kahit na pagsamahin ang tatlong Lucian, hindi naman sila ang mga kalaban ng kabilang partido. Sa kasong ito, siya ay tumayo ng walang ingat, hindi ba siya humihingi ng kanyang sariling kamatayan? Kaya sa sandaling ito, medyo naging solid ang kapaligiran. Halos lahat ay nakatingin sa mga may kapansanan sa pag-isip, nakatingin sa linten na iyon, at nakatingin sa Daoist na si Carlton na may walang katulad na hitsura. Kumbaga, iyon ang dulot ng malaking kamao. Ang Dawist Carlton lamang ay labis na natakot kaya ang pinagsamang hukbo ng Red Lion Cave at Skyland Mountain ay masyadong natakot na lumipat. Tahimik na parang sikada. Haha! Nakita ko na hindi pinansin ng Daoist Carlton ang reaksyon ni Preston, ngunit bahagyang ngumiti, at walang pakialam na tumingin kay Linton na may mabagsik na mukha, ang kanyang mga mata ay tila may ilang nagyayelong sangkap na sumasalamin sa isa't isa at kumikislap ng patayo at paalang. Kahit ang lalaking iyon na si Farley ay hindi dapat maglakas loob na sabihin iyon sa harap ko. Hindi ka masama, mas matapang ka kaysa sa iyong amo. Ang mahabang kristal na balbas ni Dawist Carlton ay nanginginig, at ang kanyang boses ay unti-unting nagpakita ng isang dampi. Panlilibak, at panlalamig. Sa kanyang kapasidad, wala siyang interes na i-bully ang maliit, ngunit ang lalaking ito ay mukhang masyadong self-righteous sa kanyang harapan ngayon. Ang lumang bagay na iyon mula sa bundok Skyland. Kahit na mahuli siya ng kabilang partido noon, hindi pa siya naging third level monster, kaya maaaring walang galang na sabihin iyon. Gayunpaman, kung matagumpay siyang makapasok sa third level monster realm, ang lumang bagay mula sa Skyland Mountain ay magiging parang baboy o aso sa kanyang mga kamay. Carlton Island Lord, Linton, medyo out of control ang kanyang emosyon, at mali ang sinabi niya. Hinihiling ko rin kay Carlton Island Lord na tingnan ang mukha ng ating Skyland Mountain at iligtas siya sa pagkakataong ito, hayaan mo na. Pagkatapos ay nakita niya si Preston na nanginginig na tumayo at sinabi. Bagamat pambihira ang kanilang pagkakakilanlan, kung si Linton ay may problema sa kanila, kung gayon kapag bumalik sila sa sekta, sila ang may kasalanan. Hindi bababasa ang punong guro na si Farley ay tiyak na mahihirapan sa kanila. Kuya Locke, ako. Bago iyon, walang muwang na inisip ni Linton na siya lamang ang saradong disipulo ng punong guro na si Farley ng Skyland Mountain. Siya ay may napakalaking taga-suporta at isang malakas na background, kaya kahit na ang kabilang partido ay Carlton Dawist mula sa Kenglan Island. Ang pinakamakapangyarihang tao, tiyak na bibigyan pa rin sila ng mukha ni Skyland Mountain, at huwag ng ahas na hawakan siya Linton. Pero paano naman ngayon? Ngunit ngayon huwag banggitin ang mga mata na tumitingin sa mga may kapansanan sa pag-iisip sa lahat ng direksyon, kahit na ang reaksyon ng nakatatandang Preston sa sandaling ito, at nang dumampi ang kanyang mga mata sa walang pakialam at malamig na mga mata ng kabilang partido, ang kanyang buong katawan ay tila nakagat ng isang makamandag na ahas. Bagamat mukha siyang may kapansanan sa pag-iisip, sa katunayan, hindi siya ganoong kapansanan sa pag-iisip. Sa ganitong sitwasyon, paanong hindi niya makikita na ang kabilang partido ay isang makapangyarihan at walang awa na karakter tulad ng Dawist Carlton? Tila hindi niya si Linton ang kaya niyang pananakot at pukawin siya sa pamamagitan lamang ng ilang salita at ilang salita. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Linton na malamig ang kanyang likod at nanginginig ang kanyang mga paa. Yes, I'm sorry, Carlton Island Master, ngayon lang ako nagkamali. I solemnly apologize to you now. Sabi nga sa kasabihan, ang taong nakakaalam ng kasalukuyang pangyayari ay si John G.
Bagamat noon pa man ay sanay na si Linten sa pagiging mayabang, ngunit ngayon, naiintindihan na rin niya kung sino ang maaaring masaktan at kung sino ang hindi masaktan. Malinaw, hanggat mayroon kang kaunting utak at pag-isipan ito ng mabuti, tiyak na mauunawaan mo na ang The West na si Carlton, ang may-ari ng malaking isla ng Kenglan Island, ay talagang ang uri ng makapangyarihang pag-iral na hindi niya dapat masaktan. Kaya, si Linten ay isang dakilang tao sa kahulugan ng mga panahon. Ibinaba niya ang kanyang ulo, yumuko ng malalim, at humingi ng paumanhin sa Daoist Carlton. I'm sorry. Nang marinig iyon, ang orihinal na walang malasakit na mga mag-aaral ni Daoist Carlton ay biglang nanlamig, tumingin sa kabilang panig, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng ningning, at sinabi niyang dahan-dahan. Sapat na ba na mag-sorry ka lang? Tama. Ang Mingshan Cave ko ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis kung kailan mo gusto. Sa wakas ay pinalibutan na naman sila ng 8 Great Iron Guards. Kabilang sa mga ito, si Titus, na may sumasabog na init ng ulo, ay napuno ng dugo habang nakatitig kay Lucian at sinabing, kung ganoon ano pa ang gusto mo? Nang marinig ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Lucian, at pagkatapos ay lumitaw ang lamig, ang kanyang mga mata ay tumingin sa 8 Great Iron Guards, at ang kanyang mga salita ay napakabastos at malamig, kayong dalawa lang. Ilang mga bog, maniwala ka man o hindi, maaari kong durugin kayong lahat dito ngayon din. Ang mga mukha ng 8 Great Iron Guards at ang iba pa ay biglang nagbago nang marinig nila ang mga salita, at nakaramdam sila ng galit. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan. No way, mas malakas nga ang lakas ng kalaban sa kanilang 8. Magkasama man sila ngayon, hindi sila ang kalaban ni Lucian. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba't kalokohan ang pag-uusapan? Then believe it or not, crush na kita dito ngayon. Ngunit sa susunod na sandali, sinabi ng Daoist na si Carlton na may blankong ekspresyon. Direktang nagdulot ito ng pagbabago sa mga ekspresyon ni Lucian at ng iba pa sa gulat. Island Master Carlton, ano ang ibig mong sabihin dito? Lahat tayo ay tubig-tubig at hindi gumagawa ng ilog. Sabi ni Lucian na puno ng takot ang mukha. Well, water does not make river water. It's also because you can say this. Ang dami mong dinala dito ngayon, don't tell me, nandito ka para lumangoy sa bundok at maglaro ng tubig. Ang Daoist na si Carlton ay malamig na nagpunas ng kanyang mga mata pagkatapos marinig ito. Matapos walisin ang hukbo ng koalisyon sa likod ni Lucian at iba pa, dahan-dahan niyang sinabi. Island Master Carlton, nandito lang kami para salakayin ang Mingshan Cave. Ikaw ang master ng Kenglan Island, anong status mo? Hindi na kailangang makisali sa ganitong klaseng chismis, di ba? Lumakad din ang Daoist Red Lion, walang ekspresyon na sabi. Bagamat tila sa kanila ngayon ay malinaw na gustong gumawa ng pangalan ng Daoist Carlton para sa Mang Shendong, ngunit hanggat hindi malinaw ang mga salita, maaari silang gumawa ng ilang mga dahilan. Kahit gaano kalakas ang Daoist mong Carlton, ikaw lang ang may-ari ng Kenglan Island. Ano ang kinalaman nito sa Mingshan Cave na ito? Kung gayon, paano kung sabihin ko sa iyo ngayon na ako, si Carlton, ay miyembro din nitong Mingshan Cave? Ngunit pagkatapos noon, iniluwan ni Dao Carlton ang gayong nakakapanghinang pangungusap, na direktang nagdulot kay Lucian, ang mga ekspresyon sa Daoist Red Lion, Preston at iba pa ay biglang nanlamig. Tapos ang kanyang mga mata ay sobrang nalilito. No way, sino si Carlton Daoist? Iyon ang may-ari ng Kenglan Island, isang marangal na pangalawang antas na halimaw sa tuktok ng huling yugto. Masasabi pa nga na sa loob ng radius na daan-daang libong kilometro, at maging sa buong hilagang bahagi ng Yingjian Gorge, maliban sa mga high-level na foundation building real-world powerhouses, sino ang maglalakas loob na mag-pose sa harap ng Carlton Daoist? Sino ang maglakas loob na sabihin iyon sa harap ng Daoist Carlton? Pero paano naman ngayon? Ngunit ngayon, ito ay isang napakalakas at walang awa na karakter na hindi magagapi sa kaharian ng Foundation Establishment o sa kaharian ng third level na halimaw, ngunit talagang sinabi niya, ngunit naglakas loob siyang sabihin na siya ay talagang miyembro ng Mingshan Cave na ito. Ito, paano ito posible? Tapos naghahanda sila sa pag-atake sa Mayajan Cave, ano yun?
Hindi ba't iisipin na nakipagdeal na siya sa Daoist na si Carlton at nakabuo ng away? Hog. I'm sorry. Ako ang nakasakit sa Guidong Mansion dahil hindi ko kilala si Taishan. Now let's go. Walang pag-aalinlan na sabi ni Lucian. Hindi lang siya, kahit ang pulang leon na Daoist na may multo sa puso ay may balak ng umatras. Walang paraan, anong uri ng tao si Carlton Daoist Kenglan Island, gaano kalakas. Kung ang taong ito ay determinado na protektahan ang Divine Cave, pabayaan ang mga taong ito ngayon, kahit na ito ay doble, ito ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat, huwag kalimutan. Bilang karagdagan sa may-ari ng malaking isla tulad ng Daoist na si Carlton sa Kenglan Island, mayroon ding pangalawang may-ari ng isla, ang Blue Whale Old Man. Bagamat ang taong iyon ay hindi kasing lakas at walang talo gaya ng Daoist na si Carlton, isa rin siyang walang awa na karakter na minsang hinabol ang punong guro ng bundok Skyland na si Farley, hanggang sa puntong wala nang mapupuntahan. At ang pinakamahalaga ay ang matandang Blue Whale ay masunurin pa rin sa Daoist Carlton. Sa ganitong paraan, kung ang Daoist na si Carlton at ang matandang Blue Whale ay ilalabas, pabayaan na sila, natatakot ako na kahit ang ordinaryong base building real-world powerhouses ay nahirapan. Go! Sabi ko gusto na kitang bitawan. Ngunit nang sila ay malapit ng umatras ng nagmamadali, ang walang pakialam na mga salita ni Daoist Carlton ay naging dahilan upang ang puso ng lahat ng naruroon ay manginig ng marahas sa sandaling ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nila, at natarante sila. Island Master Carlton, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi namin alam kung may kinalaman sa iyo itong Mingshen Cave. Hindi kaya kami makaka-address ngayon. Dahan daw ang tumingin si Lucian kay Daoist Carlton. Sabi. Hindi lamang siya, maging ang Daoist Red Lion at iba pang katabi niya, sa sandaling ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo naguguluhan at madilim. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo titingnan ang mukha ng monghe at titingnan ang mukha ng Buddha, kahit na isa kang makapangyarihang Daoist Carlton, ano? Sa ilang taong naroroon, ilan sa kanila ang walang malakas na taga-suporta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.